Kapipirma pa lamang ng papeles ng paghihiwalay. Malamig na binitawan ng lalaki ang masalitang, "Kunin mo ang manggagamit mo at lumayas ka sa bahay ko." Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Hinila ang mismong babaeng ito ang kanyang maleta patungo sa naglalakihang mansyon sa tapat. Binuksan ang tarangkahan gamit ang sariling password, at iniwang tulala ang lahat sa matinding gulat. Siya si Katrina Soriano, na dating IT nurturing na palamunin, pinakanulo, at itinaboy ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng kanyang pananahimik, ay nakatago ang kanyang tunay na katayuan at isang plano na magpapabayad sa lahat ng nanakit sa kanya. Ngayong araw, ibabahagi ang 3S Audio Story Channel ang kwento ng isang babaeng bumangon mula sa kahihiyan patungo sa rurok ang tagumpay, at kung paano pinakbayaran kan mataksil ang kanilang mga kasalanan. Ang pananahimik ba niya ay isang kahinaan, o simulang isang masakit na paganti? Kung ikaw ang nasa posisyon niya, ano ang pipiliin mo? Magpatawad o magiganti? Comment ang iyong masalobin at ibahagi ang iyong pananaw. Kinahapunan sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park sa Makati, nakakabingi ang katahimikan. Sa labas ng gate, tanging ang kaluskos ng nga dahon sa marahang ihip ng hangin ang maririnig. Sa loob ng 3 palapak na bahay, na ayon sa titulo ay pag-ari ng mag-asawa, ang atmosfera ay mabigat at nakakasakal. Tila nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Sa ibabaw ng glass table sa gitnang sala, mayos na nakapatunggang isang salansyan mungga papeles. Ang pinakaibabaw ay ang petisyon para sa annulment. Nakaupo si Katrina Soriano sa sofa, tuwid ang likod, at nakapatong ang mga kamay sa kanyang hita. Suot niya ang isang simpleng cream na bestida, nakapusot ang buhok, at halos walang makeup sa muha. Muha siyang napakakalmado na aakalain mong manhit na siya. Isang matalim na kabaliktaran sa naiinip na tingin ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Niluwagan ni Diego Valderrama ang kanyang necktie. Inis ang tono ng kanyang boses. "Sinabi ko na ang lahat ng malinaw, pumirma ka na, huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa." Nag-angat ng tingin si Katrina sa asawang nakasama niya sa loob ng 3 taon. Iyon pa rin ang parehong muha, matangos na ilong, makakapal na kilay. Kagalang-galang na tindig ang lalaking minsan niyang pinaniwalaan na magiging sandigan niya habang buhay. Ngunit ngayon, wala na ni katiting na init sa mga mata nito. Ito ang tingin ng isang taong nakatingin sa isang lumang gamit na gusto ng itapon. Sa tabi ni Diego ay nakaupo ang kanyang ina na si Doña Nena. Nakasandal sa upuan at nagpapaypay. Ngumiwi siya at mataray na nagsalita, "Pumirma ka na ng mabilis, iha. Kahit anong pagpapatagal mo, hindi mo na siya mapipigilan." Dapat alam ng isang babae ang lugar niya kapag wala na siyang silbi. Kailangan mong matutong umalis ng may dignidad. Hindi sumagot si Katrina. Tinitigan niya ang papeles ang paghihiwalay. Ang mamalilinaw na itim na letra. Pangalan ng asawang lalaki. Pangalan ng asawang babae. Dahilan ng paghihiwalay. Kawalan ng pagmamahal. Hindi mayos na mga pagkakaiba. Bigla siyang natawa sa sarili. Kawalan ang pagmamahal. Kailan pa naging ganyan kagalang ang paglalarawan sa isang kasal na sinira ang pagtataksil, pagbabaliwala, at panlalamig? Sa pag-akalang nagdadalawang isip si Katrina, kumunot ang no ni Diego. "Katrina, tama na ang pag-arte na parang biktima. Pagod na ako, tapos na ang lahat. Kunin mo ang manggagamit mo at lumayas ka sa bahay ko." Hindi malakas ang pagkasabi niya, ngunit bawat salita, na parang patalim, ay hiniwa ang natitirang kalmado ang babae sa kanyang harapan. "Sa bahay ko." 3 taon siyang nanirahan dito bilang tunay na asawa. Personal na pumipiling bawat kurtina, bawat set ng pinggan. Noong magabing nilalaknat si Diego dahil sa sobrang pagtatrabaho, hindi siya natutulog hanggang umaga para punasan siya. Noong mga panahong nagsisimula pa lang ang kumpanya nito at kapos sa pera, ibinenta niya ng walang reklamo ang diamond jewelry set na pamanapa ang kanyang yumaong ina. Tapos ngayon, sasabihin nitong, "Sa bahay ko." Si Doña Nena, na nakatingin sa tahimik na manugang, ay lalong ginanahang magsalita. 3 taon kang naging palamunin. Oras na para makaroon kang ang hiya. Pinakain ka na ng sapat ng bahay na ito. Hindi ka naman makabuong anak. Wala kang naitulong sa karerang asawa mo. Kung pananatilihin ka pa rito, nakakasikip ka lang. Ang salitang palamunin ay nagpangiti ng bahagya sa mga labi ni Katrina, isang mapaklang ngiti na halos hindi mapansin. Noong araw na magdesisyon siyang mag-resign mula sa isang malaking media company para tulungan si Diego sa negosyo nito, ang mismong Doña Nena na ito ang humawak sa makamay niya at mangiyak-ngiyak na nagsabi, "Napakaswerte ang pamilya natin na makaroon isang manugang na handang magsakripisyo." Ngayon, ang taong iyon ay nakaupo sa harapan niya,
Malamig na binubura ang lahat ng iyon. Nag-angat ng tingin si Katrina. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Tapos na po ba kayo, Doña Nena? Natigilan ang biyenan. Halatang hindi inaasahan na may lakas ang lupa si Katrina na magtanong ng ganun kagalang. Ngumisi si Diego. Ano pa bang gusto mong paktalunan? Mula sa mga ari-arian, iwanan kita ng halagang sapat para makapag-upa ka ng tsondo pansamantala. Huwag ka nalang gumawa ng eskandalo para hindi tayo mapahiya pareho. Mapahiya, ulit ni Katrina ng halos pabulong. Tumapat ang paningin niya sa kuwelyo eng polo ni Diego, kung saan nakadikit pa ang isang mahabang hibla eng kulay kastanyas na buhok. Hindi iyon ang kulay ngang buhok niya. Matagal na niyang alam na may ibang babae sa puso ang kanyang asawa. Una, iyon ang nakakaumay at matamis na amoy ng pabango ng ibang babae sa tsoat nito nang umuwi ito ng 10 oras ng gabi mula sa isang business trip. Pangalawa, ang mensahe sa screen ng cellphone nito habang naliligo ito. Gising ka pa ba? Miss na kita. Ang pangatlong pagkakataon ang tuluyang sumira sa kanyang mga ilusyon. Nakita niya si Diego. Hawak sa baywang si Valerie Ocampo, habang lumalabas mula sa isang sikat na restaurant sa BGC, na may tingin na napakalambing isang tingin na matagal na niyang hindi nakikita. Alam niya ang lahat, hindi lang siya nagtanong. Dahil simula noong makita niya kung gaano kaalaga nitong binuksan ang pinto ng sasakyan para sa ibang babae, naunawaan ni Katrina na ang ilang kasal ay hindi na mamatay sa araw ng pagpirma ng mapapeles, kung di matagaw na bago pa iyong. Binalot ng katahimikan ang sala. Sa labas, isang sakyungang village ang dumaan sakay ng motor at huminto. Tila nakikipag-usap ito sa kasambahay ng kabilang bahay. Uy, anong gulo meron sa Mavaldrama ngayon? Ewan ko ba? Naririnig ko lang na sumisigaw si Doña Nena. Ang mga karaniwang tunog na ito na tumatagos mula sa bintana ay nagpapait lalo sa sitwasyon. Habang gumuguho ang isang pamilya, ang mundo sa labas ay nananatiling normal at walang pakialam. Kinuha ni Katrina ang ballpen. Tinitigan ni Diego ang kanyang kamay. Tila natatakot na baka magbago ang isip niya, ngunit hindi. Paglapat ng dulong ng ballpen sa papel, pinirmahan niya iyon sa isang iglap, walang pangingining ng kamay, walang anumang pag-aalinlangan. Katrina Soriano. Ang sulat kamay ay banayat, maayos, at maganda, tulad niya sa kasal na ito. Mahinahon, mapagpasensya, hindi nagpapakitang gilas. Matapos pumirma, ibinaba niya ang ballpen. Tapos na. 2 salita lamang. Walang luha, walang pagmamakaawa na manatili, walang matanong kung minahal ba siya nito ng toto. Ang mismong pagiging kalmadong ito ang nagpainis kay Diego. Inaasahan niya ang mapanunumbat, o kahit ilang patak ng luha na magpapatunay na kailangan pa rin siya nito. Pero wala. Ang pananahimik niya ay tila isang hindi nakikitang sampal. Tumikhim si Doña Nena, sinusubukang bawiin ang kanyang dominasyon. Dahil nakapirma ka na, sige na't mag-impake ka na, at siguraduhin mong wala kang kukunin na mamahalin. Ang mga binili mula sa perang anak ko ay wala kang karapatang dalhin. Tumayo si Katrina. Inilibot niya ang kanyang paningin sa sala ang wall clock na siya ang pumili. Ang florera sa estante kung saan nilalagyan niya ng bulaklak tuwing weekend. Ang litrato ang kasal nila na inalis ni Diego nang hindi niya alam. Nag-iwan lamang ng bakanteng pako sa dingding. Tumango siya ng bahagya. Oh, ang akin lang ang dadalhin ko. Nang dumaan siya sa harap ni Diego, hindi nito mapigilang magsalita. Katrina, huminto siya ngunit hindi lumingon. Bahagyang humina ang boses ng lalaki. Huwag ka nang makialam pa sa buhay ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. At pagkatapos ay mahinang tumawa si Katrina. Ang tawang iyon ay napakahina, napakalambing, ngunit nagdulot ito ng kilabot sa likod ni Diego. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa buhay mo. Pakalipas ang 20 minuto. Bumaba si Katrina sa hagdan bitbit ang isang bege na maleta. Kaunti lang ang kanyang magamit, ilang set ng damit, personal na dokumento, isang maliit na kahoy na kahon, at isang lumang notebook na palagi niyang daladala. Huling beses siyang dumaan sa sala. Nakatayo si Doña Nena na nakahalukip-kip, malamig na sumisinghal. Nakatayo naman si Diego sa tabing ng bintana, hindi nakatingin sa kanya. Hinawakan ni Katrina ang hawakan ng maleta. Ang magulong ay gumulong sa makintap na sahig na tile. Lumilihang isang patuloy na tunok, dahan-dahan, tila pinuputol ang nakaraan sa bawat hakbang. Sa pintuan, huminto siyang isang segundo. Pumasok ang hanging panggabi, tinangay ang isang hiblangang buhok sa kanyang pisngi. Ang kanyang muha ay nanatiling kahangahangang kalmado.
Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Walang nakakaalam kung bakit ang isang babaeng kalalabas lang mula sa isang wasak na kasal ay maaring maging napakalamig. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa kabilang panig ng kalyang subdivision. Ang kanyang tingin ay tahimik ngunit napakalalim na hindi ito mabasa. Pagkatapos, hinila ni Katrina ang malet at naglakad pasulong ng hindi lumilingon. Sa kanyang likuran, ang pinto ang isang bahay ay kakasara pa lamang, habang sa unahan, tila may isa pang pinto na handa ng magbukas. Dahan-dahang gumulong ang maleta sa sementadong kalsada ng Forbes Park. Palubok na ang araw, ang gintong sinak ay tumatama sa mga puno sa gilid ng daan, lumilihan ng makasalikop na anino at liwanag. Hindi mabilis ngunit hindi rin mabakal ang paglalakat ni Katrina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Tila matagal na niyang pinahandaan ang sandaling ito. Sa likuran, hindi pa ganap na nakasara ang gate ng bahay ni Diego. Nakatayo si Doña Nena sa balkonahe. Nakapamaywang. Ayaw pang pumasok sa loop, aalis ka, edi umalis ka ng tuluyan, anong tinatayo-tayo mo pa diyan? Matinis na sigaw nito, sinadyang lakasan ang boses. Nakatayo si Diego ilang hakbang mula sa kanya. Tahimik lang siya, ngunit patuloy na sinusundan ang kanyang paningin ang lumalayo na figura ang babae. Sa loop niya ay may kakaibang pakiramdam hindi eksaktong panghihinayang, at hindi rin kaluwagan basta isang pag-alala. Hindi lumingon si Katrina. Dire-diretso niyang hinihila ang maleta, ngunit hindi patungo sa labasan ng village tulad ng inaasahan ng lahat. Lumiko siya sa isang maluwag na daan sa tapat. Sa mismong harapan niya ay may isa pang mansyon na pakalaki, napakarangya, na may matataas na bakal na gate na pininturahan ng makintap na itim. Matagal nang naging usap-usapan ang bahay na ito sa subdivision, dahil bihira lang magpakita ang nakmamay-ari nito. Ang sekyuang villager na si Pedro, na nakaupo sa guardhouse sa dikalayuan, ay bahagyang nagulat nang makita si Katrina na patungo ron. Naku, Ma'am Katrina, tawag niya. Malipo yata kayo ng bahay. Huminto si Katrina sa harap ng gate ng mansyon. Hindi siya sumagot agad, maingat lang niyang itinabi ang kanyang maleta. Sa kabilang kalsada, napansin din ito ni Doña Nena, kumunot ang nu. Anong ginagawang babaeng yan diyan? Humakbang si Diego pasulong. Naging mas masinsinan ang kanyang pagtingin. Dinukot ni Katrina ang kanyang kamay sa handbag at kumuha ang isang maliit na silver na remote. Narinig ang isang mahinang click. Ang malaking bakal na gate sa harap niya ay dahan-dahang bumukas, at ang paligid ay tila tumigil ngayong isang segundo. Napatayo si Pedro, nanlalaki ang mga mata. Anong nangyayari? Mula sa loop, lumabas ang isang guwardiya na naka-uniforme. Pagkakita kay Katrina, agad itong yumuko ng malalim. Magandang gabi, Ma'am Katrina. Maligayang pagbabalik po. Ang boses nito ay puno ang matinding paggalang. Hindi ito isang ordinaryong pagbati lamang. Bahagyang tumango si Katrina. Oh, nakauwi na ako. Hinila niya ang maleta papasok sa gate. Ang kanyang magalaw ay napakanatural. Tila pamilyar na siya sa lugar na ito. Sa kabilang kalsada, naniga si Doña Nena. Diego, baling niya sa anak, nangangatal ang boses. Pumapasok siya sa bahay ngang may bahay. Hindi sumagot si Diego. Nakatayo siyang parang estatwa, hindi mayalis ang mamata sa nangyayaring eksena. Hindi ito maring pagkakamali kung paano yumuko ang guwardiya. Kung paano bumukas ang gate gamit ang kanyang remote. Kung paano pumasok si Katrina nang hindi nagtatanong sa sinuman, lahat ng ito ay nagpapatunay ng isang bagay. Hindi siya estranghero rito. Naglalakat si Katrina sa malawak na bakuran. Sa makabilang gilid ay may mga halamang maayos na nakatrim. Sa gitna ay isang gumaganang fountain. Ang mga patak ng tubig ay kumikinang sa ilalim ng papalubok na araw. Isang middle-aged na mayordoma ang lumabas mula sa bahay. Nagmamadali itong lumapit. Ma'am Katrina, umuwi po kayo ng walang pasabi. Hayaan niyo pong ipahanda ko ang inyong kuwarto. Bahagyang ngumiti si Katrina. Hindi na kailangan, Elena. Umuwi lang ako para rito na tumira. Napakasimple ng pangungusap, ngunit may dalang ibang kahulugan. Ang tumira ay nangangahulugang hindi lang bisita, hindi lang pansamantala, kundi babalik na ng tuluyan. Natigilan si Elena sandali, pagkatapos ay mabilis na tumango. Opo, naintindihan ko. Lumingon siya sa mga kasambahay sa likuran. Bilis, ihanda ang master bedroom para kay Ma'am Katrina. Hinila ni Katrina ang maleta patungo sa mga hakbang ng pinto. Bago pumasok, huminto siya, at lumingon para tingnan ang kabilang panig ng kalsada. Nakasalubong ang tingin nila ni Diego. Ang distansya sa pagitan ng dalawang mansyon ay maliit lamang, ngunit sa sandaling iyon,
Tila ba sila'y nasa dalawang magkaibang mundo. Mabilis na naglakad si Diego patawid ni kalsada. Sumunod din sa kanya si Doña Nena. Katrina, tawag niya. Hindi na kalmado ang kanyang boses. Nanatiling nakatayo si Katrina. Inihintay siyang lumapit. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na tanong ni Diego. Tiningnan siya ni Katrina gamit ang napakalamig na tingin. Nakikita mo naman, bakit ka pa nagtatanong? Kaninong bahay ito? Patuloy na pagtatanong ni Diego, tila hindi makapaniwala sa sarili niyang inisip. Bahagyang inikiling ni Katrina ang kanyang ulo. Ang magilit ng kanyang labi ay umangat, hindi iyon isang mapangutiang ngiti, ngunit hindi rin pala kaibigan. Bahay ko. Dalawang salita ang binitawan niya. Magaan parang hangin ngunit mabigat parang bato. Agad na nagreak si Doña Nena. Anong pinagsasasabi mo? Bahay mo. Nababaliw ka na ba? Hindi siya tiningnan ni Katrina, sa halip ay dahan-dahang sinabi. Naka, pangalan sa akin ang titulong lupa at bahay. Kung kailangan ninyo, Doña Nena, pwede kong ipautos na ilabas ito para ipakita sa inyo. Ang kanyang boses ay hindi malakas ni matinis, ngunit ang bawat salita ay napakalinaw at walang puwang para sa pag-alinlangan. Napaatras si Diego ang kalahating hakbang. Bigla niyang naalala na sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi niya detalyadong tinanong ang tungkol sa pamilya ni Katrina. Ang alam lang niya, namumuhay ito ng simple, hindi mapakmalaki, at bihira lang banggitin ang mga kamag-anak. Inakala niyang wala itong espesyal, ngunit ngayon, ang mansyon na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso sa mismong tapat ng kanyang bahay, ay pag-ari nito. Hindi ito maari, bulong niya. Tinitigan siya ni Katrina ngang isa pang segundo bago mahinang nagsalita. Lumipat lang ako sa sarili kong bahay. Napakagaan ng pagkakasabi niya, tila ba ang lahat ng nangyayari ay napakanormal na bagay. Ngunit para kay Diego, ito ay tila isang malakas na suntok sa kanyang ego. Sa loob ng 3 taon, inisip niya na siya ang nagbigay dito ang buhay, ng bubong, ng estado, ng pamilya. Iyon pala, siya ang namumuhay sa ilusyon. Hindi pa rin ito matanggap ni Doña Nena. Tama na ang gawa-gawa ang kwento. Kung ganyan ka pala kayaman, bakit nagtiis kang pang-alipin sa bahay kong ilang taon? Lumingon si Katrina at sa unang pagkakataon ay tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang paningin ay hindi na kasing amo nga dati. Dahil inakala ko na kung magpapakatotoo ako, pahahalagahan din iyon ng iba. Huminto siya at tahimik na nagpatuloy, pero mukhang nakamali ako. Naging nakakasakal ang katahimikan. Isang ihip ng hangin ang nagpakaluskos sa madahon ng puno sa bakuran. Lumingon si Katrina, hinila ang kanyang maleta, at pumasok sa loob ng bahay. Sumara ang malaking pinto sa likuran niya. Sa labas, naiwan si Diego na parang tinamaan ng kidlat. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon, naramdaman niyang may nawala siyang isang napakahalagang bagay, isang bagay na marahil ay hindi na niya may babalik pa. Sumara ang pinto ng mansyon sa likuran ni Katrina Soriano. Sa loob, napakatahimik kaya't malinaw na maririnig ang pag-echo ng kanyang magaan na hakbang sa granite na sahig. Ang pamilyar at magang amoy ng essential oils ay nagpatigil sa kanya sandali. 3 taon. Hindi siya nakauwi rito sa loob ng 3 taon. Ang mayordomang si Elena, na nakatayo sa likuran niya, ay mahinang nagsalita. Ang kwarto niyo po ay hindi ginalaw. Nililinis namin iyon linggo-linggo. Bahagyang tumango si Katrina. Salamat sa pagod ninyo, Elena. Ano po ba kayo? Nag-utos ang Don na dapat laging handa ang lugar na ito para sa inyo, kahit hindi kayo umuwi. Pagkarinig sa salitang Don, bahagyang nanginig ang paningin ni Katrina. Si Don Miguel Soriano, ang kanyang lolo isa sa mga pinakapribadong ngunit pinakamaimpluwensyang tao sa industriya ng real estate sa bansa. Hinila ni Katrina ang maleta paakyat ni Hagdan, at sa bawat hakbang ay tila humihilang na pirasong naalala. Binuksan niya ang pinto ni kuwarto. Ito pa rin ang pamilyar na kuwarto. Ang malaking kama sa tabi ng bintana, ang vanity table na yari sa walnut wood, ang bookshelf sa sulok. Walang nagbago. Ang tanging nagbago ay ang taong nasa loob nito. Inilapak ni Katrina ang maleta, umupo sa gilid ng kama, pinagsalikop ang kanyang mga daliri, bahagya itong hinikpitan, at saka binitawan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, at nagsimulang bumuhos ang mahaalala. Nang taong iyon, si Katrina ay 25 anyos. Hindi siya ang tipikal na partigoer na tagapagmana. Kahit na siya ang kaisa-isang apo ni Don Miguel Soriano, pinili niyang mamuhay ng independyente. Nagtrabaho siya sa isang malaking media company sa Makati,
Nakmamaneho ordinaryong sasakyan papasok at manamit ng simple. Walang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Dun niya nakilala si Diego Valderrama. Nung araw na iyon, malakas ang ulan. Nakatayo si Katrina sa silong ng gusali. Sinusubukang paandarin ang kanyang sasakyan. Isang dikilalang lalaki ang lumapit sa kanya. Anong problema ngang sasakyan? Tanong nito. Medyo naguluhan siya. Mukhang nadrain ang baterya. Hindi na ito naktanong pa. Yumuko na lang ito at sinuri ang makina. Basang-basa ng ulan ang mabalikat nito. Tumagos ang tubig sa polo nito. Ngunit napakapasensyoso nito. Hindi naktagal. Umandar ang sasakyan. Hindi pa nakakapagsalita si Katrina. Nakangiti na ito. Ayan, umandar na. Sa susunod, huwag kalimutang i-check bago bumiyahe ng malayo. Ang ngiting iyon ay totoo at nakakapagbigay init ng puso. Pagkatapos ng pakikitang iyon, nagsimula silang mag-usap. Si Diego noon ay isang batang inhinyero pa lamang na nangangarap na magtayo ng sarili niyang kumpanya sa konstruksyon. Wala itong yaman, walang koneksyon, kundi determinasyon at ambisyon lamang. Ngunit mayroon itong katanggihan na tumagos sa puso ni Katrina, ang kasipagan nito. Pagkaraan ng isang taon, nagpakasal sila. Noong araw na sabihin ni Katrina sa lolo niya na gusto niyang magpakasal kay Diego, matagal na nanahimik si Don Miguel. Sigurado ka ba? Tanong nito. Tumango si Katrina, buo ang desisyon sa kanyang mata. Hindi ko kailangan niyang mayamang lalaki. Kailangan ko lang ay maging totoo siya. Tiningnan ng matanda ang kanyang apo at nakbuntong hininga. Kung nakapili ka na, hindi kita pipigilan, pero tandaan mo ang isang bagay. Huwag mong dalhin ang sarili mo sa sitwasyon na pagsisihan mo. Naniwala si Katrina na hindi siya magsisisi. Naging napakahirap ng nga unang araw ng kasal nila. Nagtayo si Diego ng maliit na construction company ng walang kapital, walang koneksyon. Kailangan nilang gumawa ng paraan, kusa siyang nakresign sa trabaho. Tutol pa si Diego nun. Hindi mo kailangang gawin yan. Ngumiti siya ng malambing. Asawa mo ako. Kung hindi ako lalaban kasama mo para sa hinaharap, sino pa? Simula nun, tahimik siyang sumuporta sa likuran nito. Sa umaga, nakikipagkita siya sa mga supplier para humanap ng mamateryales sa pinakamurang halaga. Sa gabi, makasama silang nakukuwenta ang gastusin hanggang madaling araw. Minsan, kinapos sa pondo ang kumpanya, at tahimik na isinangla ni Katrina ang diamond set na pamanang ng kanyang ina. Nang malaman ito ni Diego, niyakap siya nito ng mahigpit. Sa hinaharap, babawin ko ang lahat para sa iyo, sabi nito, nangangatal ang boses. Noong panahong iyon, naniwala si Katrina na hinding-hindi siya ipagkakanulong na laking ito. Pero ang buhay ay hindi kasing simple ng isang pangako. Unti-unting lumago ang kumpanya, dumating ang pera at reputasyon, nagsimulang magbago si Diego. Dumami ang ngagabi na late na itong umuwi. Dumalas ang mapatagong tawag sa telepono, ma-out-of-town trips na hindi may paliwanag ang haba. Hindi nagtanong si Katrina, hindi dahil wala siyang hinala, kundi dahil masyado niyang malinaw na nakikita ang lahat. Isang gabi, habang nasa banyo si Diego, nag-vibrate ang cellphone nito sa mesa. Umiilaw ang screen. Gising ka pa ba? Miss na kita. Ang pangalan ng sender, Valerie. Matagal na tinitigan ni Katrina ang screen. Hindi siya nanginig. Hindi siya umiyak, tahimik lang niyang tinandaan ang pangalang iyon. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang lihim na mag-imbestiga. Hindi siya gumawa ng eskandalo, hindi nag-introga, hindi nagselos. Kinolekta niya ang lahat ng ebidensya isa-isa. Mga litrato, transaction records, bank transfers na walang eksplanasyon, at mga kontratang may bakas ng pandaraya. Nalaman pa niya na si Valerie ay hindi lang basta kabit, kundi nasa likod din ng mamaling desisyon ni Diego sa negosyo. Ngunit nanatiling tahimik si Katrina, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil hinihintay niya ang tamang pagkakataon. At ngayon, tumayo si Katrina at binuksan ang kanyang maleta. Inilabas niya ang parehong maliit na kahoy na kahon at binuksan ang takip. Sa loob ay may maayos na nakatuping salansan ng madokumento. Bawat pahina ay pirasoong katotohanan. Bawat ebidensya ay hakbang ng paghahanda. Hinagot ng daliri niya ang gilid ng papel. Dumilim ang kanyang paningin. Mahinang nagtanong si Elena mula sa labas ng pinto. Ma'am Katrina, ipagahanda ko ba kayo ng hapunan? Sinarado ni Katrina ang kaun. Hindi na, Elena. Gusto kong mapag-isa ngayon. Masusunod po, tahimik na umalis si Elena. Lumabas si Katrina sa balkonahe. Mula rito, malinaw na nakikita ang bahay sa tapat ang bahay na kakaalis lang niya.
Bukas pa rin ang ilaw sa sala. Isang anino ni Diego ang dumaan sa bintana. Matagal niyang pinakmasdan iyon bago siya tahimik na nagbuntong hininga. Napakahina ang kanyang boses na siya lang ang nakakarinig. Sapat na ang 3 taon. Marahang tinangayngang, hanging panggabi ang kanyang buhok. Ang tingin ni Katrina ay hindi nakabilang sa masunuring babaeng iyon dati. Ito ang tingin ng isang taong handang pumasok sa isang bagong laro ng chess. Isang laro na hinding-hindi na niya ipapatalo. Sumapit ang gabi. Nagliwanag ang lungsod. Ang The Peninsula Manila ay nagniningning dahil sa daan-daang crystal chandeliers nito. Sa main entrance, sunod-sunod na humihinto ang mamamahaling sasakyan. Ang mabisitang nakadamit ng elegante ay nagsisibabaan, lumiliha ang isang atmosfera ang karangyaan at nakatagong kompetisyon. Ito ay isang bangkete bilang pagdiriwang sa pagpirmang ng nga kontrata sa pagitan ng kumpanya ni Diego at ng malalaking partner nito. Sa labas, mukha itong isang social event, ngunit sa totoo lang ay isa itong arena para ipakita ang estado sa mundo ng negosyo. Bumaba si Diego sa sasakyan, inaayos ang manggas ng kanyang suite, kasama niya si Valerie. Nakasuot ito ng isang hapit na wine red evening gown. Bahagyang nakakulot ang buhok na bumabagsak sa kanyang nabalikat, at napakaganda ng kanyang makeup. Kumikinang ang mga mata nito, sinadyang kumuha ng atensyon ng lahat. Malambing na kumapit si Valerie sa braso ni Diego at mahinang nagtanong, "Diego, ayos lang ba na sumama ako sa'yo rito?" Tiningnan siya ni Diego. Umangat ang sulok ng kanyang ngalabi. "Ikaw ang asistan ko, walang nakakapagtakaroon." Huminto siya at hininaan ang boses. "Hindi mo na kailangang magtago sa kahit kanino." Ang masalitang ito ay nagpangiti kay Valerie. Sa kanyang mga mata ay malinaw na nakikita ang kasiyahan. Pumasok sila sa bulwagan, at agad silang nilapitan ng ilang mapartner para bumati. Isang middle-aged na lalaki ang malakas na tumawa. "Diego, mukhang napakaganda ang takbo ang negosyo mo ngayon ah." Nakipakamay si Diego ng may kumpiyansa, dahil lamang ito sa inyong suporta. Inilipat ng lalaki ang kanyang nagtatanong na paningin kay Valerie. "At sino naman ito?" Walang pag-alinlangan, inilagay ni Diego ang kanyang kamay sa baywang ni Valerie at inilapit ito sa kanya. "Ang aking mahalagang tao." Bahagyang nanigas ang hangin sa paligid. Nakaroon ng palitan kang tingin at mga makahulugang ngiti. Ibinaba ni Valerie ang kanyang tingin at malambing na sinabi, "Huwag kang magsalita ng ganyan, isa lang akong asistan." Ngunit ang kamay niyang nakahawak sa siko ni Diego ay hindi bumitaw. Sa isa pang sulok, nagbubulungan ang ilang mga babay. Sabi nila kakahiwalay lang daw ni Valderrama. Oh, sobrang tahimik ng dating asawa. Hindi nagawang panatilihin ang asawa niya. Kapag masyadong tahimik, may sisingit talaga. May narinig na mahinang pagtawa na punong sarkasmo. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng banquet hall. Pumasok ang maitreda at formal na inihayag. Mga kagalang-galang na bisita. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa mapinto. Lumitaw si Katrina. Suot niya ang isang silk na ivory gown. Simpleng disenyo ngunit napaka-elegante. Nakalugay ang buhok, at natural ang makeup. Ang kanyang aura ay kalmado, ngunit nag-emit ng ganung dignidad na napilitan ang lahat na ibaling ang atensyon sa kanya. Agad siyang nilapitan ng event manager. "Ma'am Katrina, sumunod po kayo sa VIP zone. Hinihintay na po kayo ng nga partner." Bahagyang tumango si Katrina. "Salamat." Ang boses niya ay tahimik ngunit malinaw. Nagsimula ang mga bulungan sa paligid. Sino siya? Pamilyar ang mukha niya. Hindi ba't siya ang dating asawa ni Diego? Sa kabilang bahagi ang bulwagan, nakita na siya ni Diego. Natigilan siya. Hindi maalis ang tingin kay Katrina. Nakilala rin siya ni Valerie, ngunit mabilis na nakabawi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Diego at nag-alalang sinabi, "Diego, nandito siya." Kumunot ang nuni Diego. Lumamig ang boses niya. "Huwag mo siyang pansinin." Ngunit hindi maalis ang mga mata niya kay Katrina. Naglakad si Katrina sa gitna ng matao. Nang dumaan siya sa harap ni Diego at Valerie, huminto siya. Tila nabatak ang hangin sa paligid. Si Valerie ang unang nagsalita. Sobrang tamis ng boses nito. "Katrina, kung hindi ka comfortable ngayon, humihingi ako ng tawad." Tinitigan siya ni Katrina ng may napakakalmado at hindi natitinak na tingin. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin." Huminto siya. Nanatiling patak ang kanyang boses. "Ang taong dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako." Kinagat ni Valerie ang kanyang labi, na kukunwaring nasaktan. "Wala naman akong intensyong manirang kahit ano." Mabilis na humakbang si Diego pasulong, hinaharangan si Valerie.
Katrina, tama na yan, malamig niyang sabi, nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Hindi ito ang lugar para gumawa ka ang eksena. Bahagyang inikiling ni Katrina ang kanyang ulo. Gumagawa ba akong eksena? Mahina siyang natawa. Nakatayo lang ako rito. Kuyom ang kamao ni Diego. Hindi ka na sa akin. Huwag na huwag mong sirain ang trabaho ko. Ang paraan ng pagkasabi niya ay nagtatakda ng isang malinaw na hangganan. Nanahimik si Katrina ng isang segundo, at saka tumango. Tama ka. Humakbang siya paatras. Wala na tayong koneksyon. Pagkasabi nito, lumingon siya, at mabilis siyang inihatid niyang kawani patungo sa VIP zone. Sinundan siyang managtatakang tingin. Bakit siya inimbita sa VIP zone? Mukhang inimbita siya ng personal ng mga partner. Hindi ito simpleng bagay. Tiningnan ni Valerie ang kanyang pag-alis. Mas humigpit ang hawak niya. Nagsimulang mamuo ang isang kaba sa kanyang dibdib, habang si Diego naman ay naiwang nakatayo sa kinatatayuan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakawala na si Katrina sa kanyang kontrol. Nagpatuloy ang bangkete, tumutuktok pa rin ang musika. Hindi tumitigil ang tawanan at kwentuhan, ngunit sa isang sulok, nagsisimula na ang pagbabago. At ang gabing ito ay simula pa lamang. Ang VIP zone ng The Peninsula ay hinihiwalay mula sa natitirang bulwagan ng isang malinaw na salamin. Sa loob ay mas tahimik, mas malambot ang ilaw, at ang banquet table ay nakaset up ng napaka-elegante. Ang lahat ng naroon ay mga high-level partners, o kinatawan ng mga investors. Nakaupo si Katrina sa pinakagitna. Sa tapat niya ay dalawang middle-aged na lalaki, na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa isang proyekto. Isa sa kanila ay nagsalita sa palakaibigang tono. Ma'am Katrina, masyadong na-impress ang panig namin sa inyong proposal. Kung walang magbabago, maaari nating pirmahan ang opisyal na kontrata sa susunod na linggo. Bahagyang tumango si Katrina. Umaasa rin ako sa isang pangmatagalang ugnayan. Ang mahalaga ay tumupat ang makabilang panig sa kanilang salita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat ang diin para pakinggan siyang may kausap niya. Sa labas ng salamin, marami pa rin ang nakamasid sa kanya. Ang paglitaw niya sa zone na ito ay naging dahilan ng pag-usap ng marami. Sino ba talaga siya? Sa tingin sa kung paano makipag-usap sa kanya ang mga taong iyan, malinaw na hindi siya basta-bastang tao. Samantalang kanina lang, nakatayo pa siya sa tabi ni Valderrama. Sa main hall, nakatayo si Valerie sa tabi ni Diego, ngunit palaging lumilipat ang paningin niya patungo sa VIP zone. Kinagat niya ang kanyang labi at pabulong na nagsabi, Diego, sa tingin ko may mali sa kanya. Hindi siya simpleng tao. Hindi sumagot si Diego agad. Iniangat niya ang kanyang baso ang alak at yuminom. Dumilim ang kanyang mata. Sino man siya, wala na tayong pakialam doon. Tumango si Valerie. Ngunit sa loob niya ay patuloy na lumalaki ang pagkairita. Hindi niya gusto kung paano tingnan ng iba si Katrina. At lalong hindi niya gusto na patuloy na napapatingin ng hindi sadya si Diego sa direksyong iyon. May naisip siya. Ngumiti siya at hinila ang braso ni Diego. Diego, lapitan natin sila at batiin natin ang mga partner. Nag-alangan ng kaunti si Diego, ngunit tumango rin sa huli. Naglakad sila patungo sa VIP zone. Natapos na ang usapan sa loop. Tumayo si Katrina para lumipat sana sa ibang lamesa nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa likuran. Excuse me, pwede ba kaming sumama saglit? Sabi ni Diego. Kagalang-galang ang kanyang tono. Lumingon si Katrina. At saglit na nagtama ang kanilang mamata. Wala nang anumang emosyon, kundi distansya lamang. Isang partner, na nakilala si Diego, ay ngumiti. Ah, Mr. Valderrama, nandito rin pala kayo? Tumango si Diego, na nanatiling kalmado. Pumunta ako sa bangkete. Narinig kong napakaganda ang proyektong ito. Gusto ko sanang malaman ang higit pa. Pagkasabi nito, bahagyang tiningnan niya si Katrina, tila may gustong alamin. Si Valerie na nakatayo sa tabi niya ay ngumiti ng malambing. Gusto ko rin pong matuto sa inyong lahat. Pagkatapos magsalita, humakbang siya pasulong, nakatayo ng direkta sa harap ni Katrina. Wala pang 1 metro ang layo nila. Binabaan ni Valerie ang kanyang boses para tanging ang manasa malapit lang ang makarinig. Kat, tingin ko dapat mong alamin ang lugar mo. Agad na uminit ang atmosfera. Tumigil sa pagsasalita ang ilang tao at lumingon sa kanila. Hindi agad nag-react si Katrina. Tiningnan niya lang si Valerie na may paningin na napakakalmado kaya't mahirap basahin. Nagpatuloy si Valerie. Malambot ang boses niya ngunit puno ngang nakatagong kahulugan.
Ang maganitong lugar ay hindi bagay sa lahat. Mas mabuting pumili kang lugar na nararapat para sa iyo. Pagkabitaw ng salita, bahagyang kumunot ang noo ni Diego. Hindi niya ito pinigilan. Sa pag-isip niya, dapat na umatras si Katrina, gaya ng palagi niyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Katrina. Halos magdikit na silang dalawa. Nanatiling kalmado ang kanyang paningin, at saka umalingaw-ngaw ang isang malakas na sampal. Hindi masyadong malakas ang tunog, ngunit sapat na malinaw para marining lahat sa zone na iyon. Nanigas si Valerie. Napalingon ang kanyang muha. Sa kanyang pisngi ay malinaw na bumakat ang pulang marka ng daliri. Tumigil ang lahat ng ilang segundo. Walang nakapag-react agad. Ibinaba ni Katrina ang kanyang kamay. Ang boses niya ay pantay. Walang panginginig. Wala akong ugaling magsalita ng marami. Nakatingin siya ng direkta kay Valerie. Pero hindi ibig sabihin na kahit sino na lang ay pwedeng magsabihin kahit ano sa akin. Napakapit si Valerie sa kanyang pisngi. Namula ang kanyang mata. Ikaw, sinampal mo ako. Nanginginig niyang sabi. Hindi agad sumagot si Katrina. Nakatayo lang siya ng tuwid. Mas lumamig ang kanyang paningin. Kung nagpaparaya ako, hindi ibig sabihin ay natalo ako. Ang pangungusap ay matalim at pinal. Hindi ito pagdadahilan, kundi isang katotohanan. Humakbang si Diego pasulong at sumiga. Katrina, anong ginagawa mo? Nakatingin siya sa kanya ng may halong galit at kalituhan. Inilipat ni Katrina ang kanyang tingin kay Diego. Ginagawa ko ang nararapat. Ang boses niya ay walang emosyon. Kuyom ang kamao ni Diego. Iniisip mo ba na ito ang lugar kung saan pwede kang gumawa ng eksena? Bahagyang inikiling ni Katrina ang kanyang ulo. At iniisip mo ba na ito ang lugar kung saan pwede akong insultuhin ng iba? At mananahimik lang ako? Ang tanong na ito ay nagpatigas kay Diego. Nagsimulang magbulungan ang paligid. Sino ba siya para gawin yan? Ang manampal ngang tao sa gitnang bangkete, ngunit walang reaksyon ang mga partner. Isang lalaking nakatayo sa di kalayuan ang bumulong. Siya ang punong kinatawan ng mga investors. Nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng proyektong ito. Ang sinabing iyon ay napakahina, ngunit napakabilis na kumalat. Nagsimulang magbago ang matingin na nakatuon kay Katrina. Wala na ang kuryosidad. Napalitan ito ang pag-iingat. Nakatayo si Valerie, namumula sa hiya at galit. Ngunit hindi siya makapagsalita. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Presyon. Hindi na siya tiningnan ni Katrina. Lumingon siya sa mapartner. Bumalik sa normal ang boses niya. Humihingi akong tawad sa abala. Pwede na tayong magpatuloy. Agad na tumango ang kanyang kausap. Siyempre. Ma'am Katrina. Nagpatuloy ang pag-usap, ngunit naging ibang-iba na ang atmosfera. Nakatayo si Diego sa malayo. Sa unang pagkataon, na-realize niya na ang babaeng dating sumusuporta sa likod niya ay kumuha ng gayon na posisyon na hindi na niya makontrol at posisyon na maring wala na siyang karapatang maabot pa. Natapos ang bangketa sa Peninsula Manila nang tumunog ang orasan ng 10:00 ng gabi. Nilisan ni Katrina Soriano ang bulwagan sa ilalim ng maingat at mausisa na tingin ng maraming tao. Wala nang nangahas na tingnan siya bilang isang mahinang babae, katulad ng inakalan nila kanina. Lumabas siya. Dalangang hanging panggabi ang kaunting lamig. Naghihintay na ang sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto at yumuko. Ma'am Katrina, uwi na po ba? Oh, uwi na tayo. Sagot niya sa mababang boses. Umaandar na ang kotse, palayo sa maingay na sentro ng lungsod. Sa loob ng sasakyan, sumandal si Katrina sa sandalan ng upuan, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mailaw na dumadaan ay nagre-reflect sa kanyang muha, lumiliha nga anino at liwanag. Bahagyang nakapatong ang kamay niya sa kanyang handbag, kung saan naroon ang maliit na kahoy na kahon na naglalaman ng lahat ng ebidensya na tahimik niyang inipon ng matagal. Ngayong gabi, hindi lang siya nakpakita, sinimulan niya ang kanyang sariling larong chess. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansiyon. Bumukas ang automatic na gate, nakabukas na ang ilaw sa bakuran. Bumaba si Katrina ngang kotse at mahinang sinabi, pwede ka nang magpahinga. Bukas, agahan mo ng kaunti. Masusunod po, Ma'am Katrina, sagot ng driver. Hinila niya ng bahagya ang kanyang koat at naglakad patungo sa bahay, ngunit ilang hakbang pa lang, bigla siyang huminto. May tumawak mula sa gilid, Katrina. Ang boses ay malalim, malinaw, at kalmado. Lumingon si Katrina. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste sa bakuran ng kabilang bahay, nakatayo ang isang lalaki.
Suot niya ang isang dark polo na maayos na nakatupi ang manggas. Matangkat siya. Kalmado ang kanyang mga mata. Hindi kalayuan ang distansya kaya't makikita ng malinaw ang kanyang mukha. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Katrina. Hindi niya ito agad nakilala, ngunit may naramdaman siyang pamilyar. Lumapit ang lalaki sagit at mahinahong nagsalita. Sa tingin ko hindi na natin kailangang magpakilala muli. Tinitigan siya ni Katrina ang ilang segundo bago mahinang nagsalita. Kayo ay, bahagyang ngumiti ang lalaki. Alejandro Montemayor. Pakarinig pa lang ang pangalang ito, nagbago agad ang paningin ni Katrina. Naalala niya ito hindi dahil sa sikat nitong pangalan sa industriyang real estate, kundi dahil sa isang lumang alaala. Maraming taon na ang nakalipas, sa isa sa masaradong pulong ng kanyang lolo, nakaupo sa sulok ng mesa ang isang binata. Hindi siya madalas magsalita, ngunit tuwing nagsasalita siya, kahit ang mga pinakabeteranong, dumalo ay natatahimik at napapaisip. Ang lalaking ito ay si Alejandro Montemayor. Bahagyang tumango si Katrina. Naalala ko na, tiningnan siya ni Alejandro, lumalim ng kaunti ang kanyang tingin. Ako rin. Huminto siya at dahan-dahang nagpatuloy. Pero, siguro hindi mo inasahan na makikita tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi itinanggi ni Katrina. Hindi ko rin inasahan na magiging kapitbahay pala kita. Mahinang tumawa si Alejandro. Lumipat ako rito mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kaso lang, hindi kailanman nagpapakita ang may-ari ng bahay na ito. Nakatingin siya ng direkta sa mata niya. Ikaw pala yon. Isang simpleng pangungusap, ngunit naglalaman ang kumpirmasyon. Hindi lang ngayong araw niya nalaman ang pagkatao niya. Hindi nagpakita ang pagkagulat si Katrina. Direkta siyang nagtanong, kailan mo nalaman? Hindi umiwas si Alejandro. Nang pumasok ka sa VIP zone ngayong gabi, ipinagpatuloy niya sa tiwalang tono. Ang kinatawan ng investor na may apelyidong Soriano na may ganyang kilos at tindi hindi mahirap hulaan. Tiningnan siya ni Katrina. Naging mas matalim ang kanyang paningin. Sinusubaybayan mo ba ako? Umiling si Alejandro. Hindi. Binibigyan ko lang ng pansin ang mataong karapat-dapat, sagot na walang pag-alinlangan, walang pagtatangkang magdahilan. Isa lang itong katotohanan. Nabalot sila ang katahimikan ng ilang segundo. Umihip ang hanging panggabi sa mga puno, nagpakaluskos sa mga dahon. Unang nagsalita si Alejandro. Sa tingin ko, ang galing ng ginawa mo ngayong gabi. Initaas ni Katrina ang kanyang kilay. Yung tungkol ba sa sampal? Oh, maikling sagot niya. Hindi lahat ay may sapat na pagiging malamig ang ulo para gawin iyon. Hindi sumagot si Katrina. Tatalikod na sana siya para pumasok sa loop, pero muling umaling-gaw-gaw ang boses ni Alejandro. Katrina, huminto siya. Mayroon akong alok. Lumingon si Katrina na may kalmadong tingin. Sabihin mo, humakbang si Alejandro pasulong, ngunit pinanatili ang kagalang-galang na distansya. Ang proyektong Bagong Panahon Residential Complex, tiyak na narinig mo na iyon, bahagyang tumango si Katrina. Pag-ari ko ang controlling stake, pero kailangan ko ng partner na kaya panggasiwan ang public relations at mga nakatagong financial flow. Tingnan niya si Katrina. Tingin ko bagay ka rito. Hindi madaling sumagot si Katrina. Tinitigan niya ito ng ilang sandali, tila tinatasa ito. Kulang ka ba sa tao? Tanong niya. Bahagyang umiling si Alejandro. Hindi ako kulang sa tao, dahan-dahan niyang sinabi. Sadyang hindi lang ako nagtitiwala sa iba. Binago ngang masalitang ito ang atmosfera. Ginawang isang pagpili ang alok na dapat sanay purong negosyo lang. Bahagyang ngumiti si Katrina. Nagtitiwala ka sa akin. Tiningnan siya ni Alejandro. Hindi nanginig ang kanyang paningin. Nagtitiwala ako sa isang taong naglakas loob itago ang kanyang pagkatao ng 3 taon para lang subukan ang isang lalaki. Huminto siya. Bumaba ang kanyang boses. At naglakas loob na tapusin ang lahat ng mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Walang nasabi si Katrina. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao nang hindi humihingi ng paliwanag. Tumingin siya sa iba at mahinang sinabing, pag-isipan ko. Hindi na siya pinihilan ni Alejandro. Hihintayin ko ang sagot mo. Pumasok na sa bahay si Katrina. Sumara ang pintong mansiyon. Sa labas, nakatayo pa rin si Alejandro. Tiningnan niya ang kailaw-ilaw lang na bahay. Bahagyang umangat ang sulok ngang labi niya isang bihirang pagpapakita ngang interes. At sa loop, sumandal si Katrina sa pinto. Dumilim ang kanyang paningin. Nagsimula na ang isang bagong laban. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-isa. Kinabukasan ng umaga sa kumpanya ni Diego Valderrama,
Kakaibang tensyon ang bumabalot sa conference room. Naroon ang lahat ng department heads, pero walang nangahas na magsalita. Nakaupo si Diego sa gitna ng mesa, nakapatong ang mga kamay habang may mahinang ritmo itong tinatap. Sa malaking screen, nakapaskil ang financial report para sa huling quarter. Malinaw na nakikita ang mga negatibong numero. Inilibot niya ang kanyang paningin. Bumaba ang kanyang boses. Sino ang magpapaliwanag sa akin nito? Lumunok ang financial director bago tumayo. Mr. Valderrama. 2 malaking kontrata noong nakaraang linggo ang biglaang kinansela ng partner natin. Dahilan? Agad na tanong ni Diego. Hindi sila nagbigay ng malinaw na paliwanag. Sinabi lang nilang magbabago sila ng diskarte. Natahimik ang buong kwarto. Kuyom ang kamao ni Diego. Ang 2 kontratang ito ay halos 30% gram kita natin sa quarter. Kapag nawala ang maito, agad na maapektuhan ang cash flow natin. May nagdagdag pa. Hindi lang iyon, nagtaas din ng presyo ang mga supplier ng materyales ng halos 15%. Sabay, tanong ni Diego. Tumalim ang kanyang tingin. Opo, halos sabay-sabay. Sumandal si Diego sa upuan. Hindi ito nakataon lang. Siguradong hindi. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Valerie hawak ang isang folder. Tiningnan niya ang mga taong naroon at mabilis na ibinalik ang pagiging kalmado. Pasensya na. Medyo nalate ako. Sabi niya sa malambing na boses. Hindi siya pinagalitan ni Diego. Sa halip ay diretsong tinanong, nakita mo ba ang report? Tumango si Valerie, lumapit, at nilapag ang madokumento sa mesa. Nakita ko, masama talaga ang sitwasyon, pero may solusyon. Agad na tumingin ang ilang mata sa kanya. Kumunot ang no ni Diego. Magsalita ka. Hininaan ni Valerie ang kanyang boses pero malinaw siyang nagsalita. Sa ngayon, pumasok sa market ang isang bagong proyekto, ang Bagong Panahon Residential Complex. Kung makakapasok tayo doon, sapat na ang kikitain natin para mabawi ang lahat ng pagkalugi. Agad na tumutol ang financial director. Pero kailangan ng malaking kapital sa proyektong iyon. Ang kumpanya natin ngayon ay iyon nga, mismo ang dahilan kaya kailangan nating maunahan ang iba. Putol ni Valerie. Nanatiling malambing ang kanyang boses pero matalim. Tiningnan niya si Diego. Kung mag-alinlangan tayo, mapupunta sa iba ang pagkakataon. Tahimik si Diego. Ang proyektong Bagong Panahon ay ang mismong proyekto kung saan may huling salita si Alejandro Montemayor. Naintindihan niya ito ng mabuti, ngunit alam din niyang may malaking panganib ang paksaliron ngayon. Ano sa tingin mo? Tanong ni Valerie. Mahina ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Diego. May dumaang pag-alinlangan sa mga mata nito. Sa kanyang isipan, hindi lang mga numero ang nandun, kundi maging ang imahe ni Katrina na nakatayo sa VIP zone kagabi. Nasa kabilang panig na siya ng chessboard. Kung hindi siya kikilos, mapapagiwanan siya. Kinuyom niya ang kanyang kamao at nagdesisyon. Ihanda ang mga papeles. Sasali tayo. Namutla ang financial director. Pero, Mr. Valderrama, sinabi ko nang agad siyang pinutol ni Diego. Wala nang iba pang sumubok na sumalunggat. Bahagyang gumiti si Valerie. Mabilis ang ngiti lang iyon, ngunit nakpapakita itong kanyang pagiging kalkulado. Sa parehong oras sa mansyon sa tapat, nakaupo si Katrina sa kanyang personal na opisina. Sa harap niya ay isang malaking screen ng market data. Nakatayo sa tabi niya ang mayordomang si Elena at tahimik na nagsalita. Ma'am Katrina, nakararanas ng tumataas na financial pressure ang kumpanya ni Diego. Hindi na nagulat si Katrina. 2 nakanselang kontrata. Ayon sa plano, tanong niya. Opo, pumanig na sa atin ang mga partner, tulad ng hiningi ninyo, tumango si Katrina. Lumipat ang tingin sa kabilang graph. Ang presyo ng materyales ay kinontrol ng Soriano Corporation. Wala na silang matatak na supply tulad ng dati. Ipinikit ni Katrina ang kanyang mamata ng ilang segundo. Pumupunta sa tamang direksyon ang lahat. Hindi maingay, hindi direktang umaatake, kundi dahan-dahang hinihigpitan ang tali. Binuksan niya ang kanyang mata. Kalmado ang kanyang boses. Kumusta ang proyektong Bagong Panahon? Sumagot si Elena. Nagsimula na pong tumanggap ng aplikasyon si Mr. Alejandro. Bahagyang napangisi si Katrina. Hindi palalampasin ni Diego ang pagkakataong ito. Medyo nag-alinlangan si Elena. Papayagan niyo ba siyang sumali? Sumandal si Katrina. Dumilim ang kanyang paningin. Hindi, dahan-dahan niyang sabi. Papayagan ko lang siyang pumasok sa pinto ng mag-isa. Tahimik ang pagkakasabi, pero sapat para maintindihan. Hindi na ito isang pagkakataon. Isa na itong planadong larong chess. Nang mismong araw ding iyon, sa opisina,
nakatanggap ng abiso si Diego. Ang isang malaking partner nila ay tumangging i-renew ang kontrata. Sinuspinde naman ng Capital Invest Bank ang paglabas ng loan. Sunod-sunod ang pagring ng telepono niya. Sinagot niya ito. Nawawalan na siya ang pasensya sa kanyang boses. Inaayos ko na ang isyong ito. Mahintay pa kayo ng kaunti. Sa kabilang linya, malamig ang boses ng partner. Mr. Valderrama, kailangan namin ng resulta, hindi pangako. Naputol ang tawag. Ibinato ni Diego ang telepono sa mesa. Anong nangyayari? Lumapit si Valerie. Ipinatong ang kamay sa balikat niya. Kumahahon ka. Sa ganitong mapakakataon, kailangan mong maging determinado. Yumuko siya. Mahina ang kanyang boses. Maniwala ka sa akin. Sa sandaling makuha mo ang proyektong bagong panahon, magbabago ang lahat. Walang sinabi si Diego, pero naging matigas ang kanyang mamata. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay nakalkula ng iba. Pagsapit na kabi, nakatayo si Katrina sa balkona, nakatingin sa bahay sa kabilang kalsada. Nakabukas pa rin ang ilaw room. Alam niyang hindi makatulog si Diego, na nag-alala siya, na naghahanap siya ng solusyon. Tahimik siyang nagsalita. Inakala mong wala akong kayang gawin? Hinipan ng hanging panggabi ang mukha niya. Lumamig ang kanyang paningin. Kung gayon, patuloy mo lang na isipin yan. Nagsimula na ang laro ng chess. At sa pagkakataong ito, hindi na si Diego ang may kontrol. 3 araw ang lumipas. Ang conference room sa itaas na palapag ng korporasyon ng mga investors ng proyektong bagong panahon. Isang simpleng kwarto na may mabintanang salamin kung saan makikita ang buong lungsod. Maagang dumating ang makinatawan ng malalaking kumpanya. Bawat isa ay may dalang makakapal na folder. Panatag ngunit bakas ang tensyon sa mamuha. Hindi lang ito basta closed bidding. Isa itong pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Pumasok si Diego sa kwarto kasama si Valerie Ocampo at 2 asistan. Nakasuot siya ng itim na suit, punong-puno ang kumpiyansa ang kanyang mahakbang. Tahimik na nagsalita si Valerie. Na-double check ko na ang makadokumento. Walang mali. Tumango si Diego. Ngayong oras na ito, kailangan nating manalo. Inikot niya ang paningin sa buong kwarto. Maraming malalakas na kakumpetensya. Pero napanatili niya ang kanyang kumpiyansa dahil gumastos siya ng malaking halaga para linisin ang kanyang landas. Ilan sa mamiyembro ng komite ay nakuha na niya ang suporta. Sa isip ni Diego, halos nakatadana na ang magiging resulta. Sa kabilang sulok, nagbubulungan ang makinatawan. Sabi nila, may problema raw sa pera ang kumpanya ni Valderrama, tapos sumasali pa rin sila. Siguradong nahanda sila. Kung hindi sila makikipagsapalaran. Pero narinig ko, napakasalan daw ang mga investors ng proyektong ito, na natiling nakasara ang pinto ng meeting room. Lumabas ang isang sekretarya at formal na nagsalita, pakiusap sa makinatawan na maghanda na. Magsisimula ang meeting sa ilang minuto. Mabilis na naupo ang lahat sa kani-kanilang upuan. Naupo si Diego, inilapag ang mga kamay sa mesa. Matigas ang kanyang paningin. Si Valerie na nakaupo sa tabi niya, tahimik na nagsalita. Huwag kang mag-alala, kontrolado natin ang lahat. Bahagyang tumango si Diego. Naniniwala siya sa kanya, kahit man lang sa pagkakataong ito. Bumukas ang pangunahing pinto at pumasok ang isang grupo ng mga tao na pinangungunahan ni Alejandro Montemayor. Nakasuot siya ng dark gray na suit. Kalkulado pero punong-punong ng autoridad ang kanyang nahakbang. Umikot ang kanyang paningin sa buong kwarto. Huminto saglit kay Diego, bago nagpatuloy. Bahagyang natensa si Diego. Alam niyang ang taong ito ang pangunahing investor ng proyekto, ang taong kailangan niyang makuha ang loop. Naupo si Alejandro sa gitna. Kumuha na rin ng kani-kanilang upuan ang ibang miyembro ng komite, pero ang upuan sa tabi ni Alejandro ay naiwang bakante. Napansin ng lahat ang bakanteng upuang ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Diego. May hindi pa ba dumadating? Tahimik niyang tanong. Umiling si Valerie. Wala akong alam. 1 segundo, 2 segundo. Nagsimulang uminit ang atmosfera sa kwarto, tapos muling bumukas ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng takong direkta at pantay-pantay. Pumasok si Katrina. Nakasuot siya ng puting business suit. Nakapusod ang buhok, natural na makeup. Hindi magarbo, pero napatahimik ng presensya niya ang buong kwarto. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Agad na tumayo si Diego. Kat. Bigla siyang napablur. Walang nagsalita. Pero ang pagkagulat ay kumalat sa buong kwarto. Hindi siya tiningnan ni Katrina. Dumiretso siya sa mesa ng mapanalis. Bahagyang tumango sa kanya si Alejandro.
Malalim ang boses niya. Dumating ka na pala. Sumagot si Katrina. Mo isang maliit na tanggo at hinila ang upuan sa tabi nito. Hindi iyon upuan para sa isang bisita. Iyon ay para sa taong nagdedesisyon. Natigilan ang lahat. Formal na nagsalita ang isa sa mga miyembrong komite. Gusto kong ipakilala. Siya si Ma'am Katrina Soriano. Siya ang pangunahing kinatawan ng mga investors ng proyekto. Parang sumabo ang bomba sa isip ni Diego. Nakatayo siya doon na parang tuwad, nagriring ang kanyang matainga. Hindi pwede, bulong niya. Namutla rin si Valerie. Tinitigan niya si Katrina. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Umupo ng tuwid si Katrina. Binuksan niya ang folder sa harap niya at malinaw na nagsalita. Magsimula na tayo. Walang anumang pag-alinlangan. Wala ni isang sobrang tingin, na parabang wala siyang naging kahit anong koneksyon kay Diego kailanman. Nagsimula na ang mga presentasyon. Nagpakita ngang kani-kanilang plano ang mga kumpanya ng sunod-sunod. Dumating ang pagkakataon ni Diego. Lumapit siya dala-dala ang folder, pero bahagyang nangingini ang mga daliri niya. Direkta siyang nakatingin kay Katrina. Ipe-present ko po ang aming plano, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Nagsimula siya. Malinaw ang mga numero, detalyado ang plano, maingat na inihanda ang lahat, pero hindi nagbago ang tingin ni Katrina. Nililipat lang niya ang nga pahina, kung minsan ay nagta-take down ng notice. Nang matapos si Diego, nagsalita si Katrina. Mr. Valderrama, pantay ang kanyang boses. Saan nanggaling ang inyong reserbang kapital? Napahinto si Diego ng isang iglap. Mula sa bangko at mga strategic partners namin. Bahagyang tumango si Katrina. Anong bangko? Capital Invest Bank. Tiningnan siya ni Katrina sa mata. Nakatanggap ako ng impormasyon na kahapon palang nasuspinde na ang inyong loan. Agad nagbago ang atmosfera sa kwarto. Kuyom ang kamao ni Diego. Pansamantalang problema lang yan. Hindi nakipagtalo si Katrina. Nagpatuloy lang siya. Ang proyektong ito ay hindi tumatanggap ng anumang panganib mula sa mga kontraktor. Isang maikling pangungusap, sapat para burahin ang lahat ng pinahirapan ni Diego. Tiningnan siya ni Diego. Hindi na kaya pang magpakalma. Kat. Nasabi niya, pero agad din siyang napatigil. Bahagyang itinaas ni Katrina ang kanyang kilay. Pasensya na. Sa meeting room na ito, dapat gumamit ng angkop na pagtawag, sabi niya sa malamig na tono. Natahimik ang buong kwarto. Nakatayo doon si Diego, nararamdaman na parang pinagtatabuyan na siya mula sa lahat. Ang babae sa harap niya ay hindi na ang babaeng dating sumusuporta sa likod niya. Siya na ngayon ang nagdidikta ang magiging kapalaran niya. Nagpatuloy ang meeting. Pero para kay Diego, natapos na ang lahat ng mismong oras na yon. Nang i-announce na may break, mabilis na lumabas si Diego patungo sa koridor. Sinundan siya ni Valerie. Diego, alam mo ba to? Nakmamadaling tanong niya. Lumingon si Diego. Ang boses niya ay tahimik pero may halong diin. Umiling si Valerie. Wala akong ideya. Tiningnan siya ni Diego ang ilang segundo bago umiwas ang tingin. Sa malayo, nakatayo si Katrina sa malaking glass window. Hindi pa lumulubog ang araw. Nalalong nagpapalinaw sa kanyang muha. Nakatingin siya sa ibabangang siyudad at hindi siya lumilingon, pero ang boses niya ay mahinang umalingaw-ngaw. Hindi ka sanay na nakatayo? Sa ganitong posisyon, hindi ba? Natigilan si Diego. Hindi siya sumagot. Lumingon si Katrina. Kalmado ang kanyang mamata, pero kailangan mong masanay. Pagkasabi noon, tumalikot siya at umalis. Naiwang nakatayo si Diego. Sa kauna-unahang pagkakataon, lubos niyang napagtanto kung ano ang pakiramdam nang maging nakadepende sa desisyon ng ibang tao. Kinaumagahan, sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, tahimik ang paligid gaya ng dati. Pero sa sandaling buksan mo ang iyong cellphone, malalaman mong may mabilis na kumakalat na balita. Isang artikulo ang lumabas sa mga business forum. Sekretong kinatawan ng multi-billion project, naibunyak na. Apo ni Don Miguel Soriano, opisyal ng upo sa posisyon. Sa ibaba nito ay ang litratong kuha mula sa meeting kahapon. Nakaupo si Katrina Soriano, katabi si Alejandro Montemayor. Kalmado, na may matalas at nanunuot na tingin. Isang litrato lang, pero niyanig na nito ang buong business world. Sa bahay sa tapat, nakaupo si Doña Nena sa sofa hawak ang smartphone. Nanlaki ang kanyang mata. Paulit-ulit niyang binabasa ang artikulo. Diyos ko, ano ito? Bahagyang nanginginig ang boses niya. Bumaba si Diego mula sa ikalawang palapak. Nang makita ang kakatuwang reaksyon ng ina,
Tinanong niya. Ma, bakit ganyan ka makatingin sa phone? Hindi agad nakasagot si Doña Nena. Inabot lang nito sa kanya ang screen. Ikaw, tingnan mo. Kinuha ni Diego ang telepono. Tumigil ang paningin niya sa unang talata, at saka sa litrato. Kumuyom ang kanyang madaliri. Nanigas ang kanyang muha bawat segundo. Impossible, mahinang sabi niya. Pero ngayon, hindi na ito isang pagtanggi, kundi kawalan ng kakayahang maniwala. Katrina, apo ni Don Miguel Soriano. Ang taong narinig niya lang ang pangalan sa malalaking pagtitipon, pero ni minsan ay hindi niya nakausap. Ang taong nasa likod ng mga pinakamalalaking real estate projects. Nakatayo lang si Diego doon. Nag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang araw nang sinabi ni Katrina na magre-resign siya para tulungan ito. Ang araw nang ibenta nito ang maalahas ng walang sinasabi. Ang araw nang tahimik lang ito, habang late siyang umuwi at hindi na nagtatanong. Biglang nakaroon ng ibang kahulugan ang lahat, hindi dahil sa wala itong anuman, kundi dahil hindi nito kailanman hiningi ang kahit ano mula sa kanya. Biglang tumayo si Doña Nena. Anak, kailangan mong pumunta sa kanya ngayon din. Kumunot ang ni Diego, napatingin sa ina. Para saan? Para mag-usap. Para saan pa ba? Mabilis nitong sagot. Pamilya pa rin naman natin siya. Mapait na ngumiti si Diego. Pamilya natin. Napahinto si Doña Nena, pero agad nagpatuloy. Sa huli, asawa mo pa rin siya. Baka pwede pang mapag-usapan ang annulment nyo. Nagiba ang tono niya. Hindi na ito mapanlait na katulad ng dati. Ngayon, may kasama na itong pagmamadali at kahit takot. Tiningnan siya ni Diego. Lumamig ang kanyang paningin. Ma, nakalimutan mo na ba ang masinabi mo sa kanya nun? Nalito si Doña Nena. Pero, hindi ko naman alam nun. Ngayong nalaman mo, gusto mong bawiin lahat? Tanong niya. Hindi malakas ang boses niya, pero napatahimik siyang ina. Bumalot ang mabigat na katahimikan. Habang nangyayari yon, sa kumpanya naman ay nasa loop ang sariling opisina, si Valerie Ocampo. Hawak ang kanyang telepono. Namumutla ang mukha niya. Nabasa rin niya ang artikulo at nakita ang litrato. Hindi to tuto, bulong niya. Isang empleyado na dumaan ang bumulong sa kasama. Akalain mo, hindi pala simpleng babae si Ma'am Katrina. Hindi nakakapagtakang ganun ang ginawa niya. Narinig ni Valerie ang masalitang yon. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone. Isa lang ang pumapasok sa isip niya. Kung totoo nga ang posisyon ni Katrina, lahat ng meron si Valerie ngayon ay pwedeng mawala sa isang iglap. Bumukas ang pinto. Pumasok si Diego. Mabilis na lumingon si Valerie. Nanginginig ng kaunti, ang boses niya. Diego, hindi siya tiningnan agad ni Diego. Lumapit ito sa mesa at ibinaba ang telepono. Medjing mabigat ang atmosfera sa opisina. Lumapit si Valerie, pinipilit na maging kalmado. Nakita ko rin ang balita sa internet. Tahimik si Diego. Nakatayo lang siya. Nakasandal ang nakamay sa mesa. Ilang sandali bago siya nagsalita. May alam ka ba dito? Agad na umiling si Valerie. Wala akong kaide-ideya na ganyan pala kataas ang status niya. Mabilis siyang nagsalita, takot na pagdudahan. Kung alam ko lang, hindi sana ako. Napatigil siya. Lumingon si Diego sa kanya. Kinilabutan si Valerie sa tingin na yon. Wala nang tiwala sa mata nito, puro pagdududa na lang. Mabilis na humakbang si Valerie at hinawakan ang kamay niya. Diego, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa iyo. Lumambot ang boses niya. Wala akong pakialam kung sino siya. Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi hinila ni Diego ang kamay niya, pero hindi rin siya tumugon sa pahawak. Tiningnan niya ang kamay na nakahawak sa kanya. Kakaibang pakiramdam. Hindi na tulad ng dati. Sa isip niya ngayon, hindi na ang magasalita ni Valeria ang gumalinggaw, kundi ang imahe ni Katrina sa conference room kalmado, malayo, hindi siya kailangan. Tahimik siyang nagsalita. Kailangan ko ang oras. Natigilan si Valerie. Anong oras? Hindi sumagot si Diego. Binawi niya ang kamay niya, tumalikot at lumabas ang opisina. Sumara ang pinto. Naiwang magiza si Valerie. Ang mga mata niya ay unti-unting lumamig. Alam niyang hindi lang ang trabaho niya ang nanganganib, kundi pati ang posisyon niya sa tabi ni Diego. Nang hapong yon, sa balkonahe ng mansyon, nakatingin si Katrina sa hardin sa ibaba. Umilaw ang screen ng cellphone niya na hawak niya. Isang text mula sa di kilalang numero, kailangan nating mag-usap. Kahit walang pangalan, alam niya kung sino yon. Pinatay ni Katrina ang screen nang hindi nagre-reply. Ipinatong niya ang cellphone sa mesa. Tumingin siya sa malayo. Hinihipan ng hangin ang ngapuno. Tahimik niyang sinabi. Nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi ito pahihiganti, kundi isang desisyon.
Sa kabilang kalye, may isang taong nagsisimulang magsisi, may nagsisimulang matakot, at may isang hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Habi. Sa Forbes, nakatayo si Katrina sa tapat ng pintuan ng kanyang mansyon. May hawak na basoeng tubig. Ang tingin niya ay nakapako sa dilim sa di kalayuan. Hindi pa rin siya nagre-reply sa text na natanggap niya kanina. Alam niyang hindi susuko ang taong iyon, at gaya ang inaasahan niya, isang itim na kotse ang marahang huminto sa harap ng gate sa tapat. Bumaba si Alejandro Montemayor mula sa kotse. Hindi siya pumasok sa loob, tumayo lang siya at tumingin kay Katrina. Hindi naman ganun kalayo ang distansya, sapat lang para makita ang malinaw na pagkakaiba nila. Isang kalmado, ang isa naman ay naghihintay. Unang nagsalita si Alejandro. Malalim ang boses niya. Palagay ko, nabasa mo ang message ko. Hindi iyon itinanggi ni Katrina. Nabasa ko at hindi ako nag-reply, tuloy niya. Dahil, wala pa akong isasagot sa ngayon, mahina at malambing na sabi niya. Bahagyang natawa si Alejandro. Kung gayoy, sasabihin ko na ng diretsahan ngayon. Humakbang pa siyang isa, pero nag-iwan pa rin ng sapat na espasyo. Katrina, maging girlfriend kita. Walang paligoy-ligoy, walang anumang paliwanag. Direkta at malinaw. Tinaas ni Katrina ang isang kilay. Mukhang hindi siya nagulat, tumahimik lang siya. Kumbaga, tutulungan kitang makuha lahat pabalik. Patuloy ni Alejandro, hindi maalis ang tingin sa kanya. Bumigat ang hangin. Isang marahang simoy ng hangin ang naglipat ng laylayan ng damit ni Katrina. Inilapak niya ang baso sa maliit na lamesa sa tabi ng pinto at humarap sa kanya. Sa tingin mo, kailangan ko ang tulong mo? Tanong niya. Walang pahamon sa tono, isang tapat at direktang tanong. Hindi siya iniwasan ni Alejandro. Hindi mo kailangan, dahan-dahan niyang sinabi. Pero sa tulong ko, mas bibilis ang lahat. Isa itong kalkuladong alok. Hindi ito kakaibang panliligaw, kundi alokong partnership na nababalot ng emosyon. Tinitigan siya ni Katrina ng ilang segundo. Ginagamit mo ba ang emosyon para kapalit ng benepisyo? Tanong niya. Umiling si Alejandro ng bahagya. Hindi, nag-alok ako ng pagpipilian. Tumigil siya sandali. Bumaba ang boses niya. At may karapatan kang tumanggi. Ang ganitong katapatan ay nagpalinaw sa atmosfera sa pagitan nila. Walang pamimilit, walang kasinungalingan. Lumingon si Katrina at tumingin sa bahay sa tapat. Tumagal ang katahimikan. Hindi siya agad sumagot, pero hindi rin siya umalis. Hindi rin siya pinilit ni Alejandro, nakatayo lang siya at naghihintay. At sa kabilang bahagi ng kalye, nakatayo si Diego Valderrama sa likod ng makurtina sa sala. Nakita niya lahat mula nang dumating si Alejandro bawat galaw, distansya sa pagitan nila, at may hinala na siya kung ano ang pinag-uusapan nila. Kahit hindi niya naririnig ang bawat salita, naintindihan niyang hindi simpleng tao ang lalaking ito, at hindi nasa kanya si Katrina. Kinuyom ni Diego ang kamao niya, naramdaman niya ang matinding kaba at pait. Hindi galit, kundi pakiramdam na nawalan siya ang kontrol. Binuksan niya ang pinto at mabilis na lumabas. Kat, bumasak sa katahimikan ang boses niya. Lumingon si Katrina. Tiningnan din siya ni Alejandro ang kalmado. Lumapit si Diego. Ang unang tiningnan niya ay si Alejandro, tapos ay lumipat kay Katrina. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya ng mababa at nagtatakang boses. Hindi agad sumagot si Katrina. Tiningnan niya lang itong ilang segundo at nagsalita. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Diego. Tumingin siya rito. Bumaksak ang boses niya. Kat. Magsasalita pa sana siya pero napatigil siya. Naging malamig na yelo ang tingin ni Katrina. Dapat pumili kang tamang itatawag sa akin. Natahimik siya. Si Alejandro ang nagsalita. Kalmado ang boses niya. Mr. Valderrama, pribadong property ito. Sa tingin ko, dapat panatilihin mo ang distansya mo. Tiningnan siya ni Diego ng may pagdududa. Sino ka ba? Alejandro Montemayor? Maikli niyang sagot. Pagkarinig sa pangalan na yon, napatigil si Diego. Narealis niya agad, ang taong nasa harap niya ay hindi basta-bastang tao na pwedeng balewalain. Naging mabigat ang paligid. Ayaw na itong patagalin ni Katrina. Madiin siyang nagsalita. Kung wala ng iba, umalis ka na. Tiningnan siya ni Diego. May dumaang pagkalito sa kanyang mamata, pero sa huli, wala siyang may dagdag. Tumalikot siya at naglakad pabalik sa bahay niya. Sumara ang pinto. Muling bumalot ang katahimikan. Tiningnan ni Katrina si Alejandro.
Nakita mo lahat? Tanong niya. Nakita ko, sagot niya. At hindi ko babawiin ang alok ko, tumango si Alejandro. Hindi ko mabilis na binabago ang mga desisyon ko. Bahagyang ngumiti si Katrina. Hindi ako pumapayag, pero hindi rin ako tumatanggi. Pag-isipan ko, sabi niya. Tiningnan siya ni Alejandro. Tila naging malalim ang tingin niya. Hihintayin ko. Lumingon siya at naglakad palayo. Naiwang mag-isa si Katrina. Lumabas siya sa gitna ng bakuran. Ang ilaw ng posta ay nakatutok sa ibaba. Gumagawa ng isang maliwanag na spot sa kanyang paanan. Tiningnan niya ang kabilang bahay. Tapos ay ang kalsada sa unahan. Unti-anting naging malamig ang kanyang mamata. Napakahina pero desidido ngang kanyang boses. Nagsisimula pa lang ang lahat. Kinaumagahan, sa head office ng Investment Corporation, para sa bagong panahon project, nasa pinakamataas na florang project management hall. Simpleng kwarto pero may glass walls na nagpapapasok ng natural na liwanag, nagbibigay ng kaluwagan pero sa parehong oras ay nakakapresyur. Pumasok si Katrina Soriano. Sumunod sa kanya ang mga assistants at representatives ng legal department. Isang staff ang agad tumayo at nagbigay galang, Ma'am Katrina, nandito na po ang mga contractor. Tumango si Katrina. Papangusapin niyo sila. Naupo siya sa pinakagitna ng meeting table. Sa harap niya ay may folder ng mga dokumento na nilagyan ng mabookmark ng maingat. Wala pang ilang segundo, bumukas ang pinto. Pumasok si Diego Valderrama. Sumunod si Valerie Ocampo at ang dalawa sa mga head ng kumpanya niya. Sa pag-abot ng kanilang nga mata, biglang bumigat ang atmosfera sa kwarto. Hindi na ito basta aksidenteng pagkikita kundi isang opisyal na meeting. Isang panik ang nagdedesisyon. Kailangang sumunod naman ang kabila. Pinilit ni Diego na manatiling kalmado. Hinilan niya ang upuan at naupo. Good morning, Ma'am Katrina. Bati niya ng mababa ang boses. Nagiba na ang pagtawag niya rito. Walang pinakitang emosyon si Katrina. Good morning, Mr. Valderrama. Sagot niya sa patag na boses. Walang anumang pamilyar na tono. Walang alinlangan. Nagsimula ang meeting. Binuksan ni Katrina ang madokumento at malinaw na nagsalita. Simula ngayon, isa na ang kumpanya ninyo sa mga pangunahing kontraktor ng proyekto. Ang lahat ng hakbang ay babantayan ayon sa schedule at budget na aprobado ng investor. Tumango si Diego, pero sa mata niya, makikita ang nakatagong tensyon. Naintindihan ko. Nirelip ni Katrina ang papel, pero may ilang adjustment. Tiningnan niya diretso si Diego. Hindi sapat ang financial capability ninyo para gawin ang kabuuan ng kontrak na iprinopose ninyo nung umpisa. Isang empleyado ni Diego ang agad na nag-react, pero handa na po kami hindi siya pinatapos ni Katrina. Nabasa ko na lahat ng documentation. Ang boses niya ay hindi malakas. Pero pinal, ang bangko ninyo ay insuspend ang financing ninyo. Ang mga strategic partners ninyo ay hindi rin kinumpirma ang partisipasyon. Nagpausa siya, tumaas ang kilay niya. Hindi ko isa sa alang-alang na bigyan ng malaking risk ang proyekto sa mga hindi stable na kontraktor. Nanahimik ang kwarto. Kinujom ni Diego ang kamao niya pero pinilit na maging maayos ang boses niya. Ano po ang proposal niyo para sa adjustment? Mabilis na sumagot si Katrina. Kukunin niyo lang ang bahagi na trabaho. Ang matitira ay ibibigay sa ibang kumpanya. Isang simpleng pangungusap, pero para kay Diego, para itong isang matinding sampal. Alam na alam niya, sa oras na bawasan ang trabaho nila, babagsak ang posisyon ng kumpanya niya sa proyekto. Pero wala siyang choice. Pumapayag ako, mahinang sabi niya. Tumango si Katrina, walang idinagdag pang salita. Katabi niya si Valerie, na kanina patahimik, pero hindi niya maalis ang tinggang kay Katrina. Tinitingnan niya bawat galaw, bawat paraan ng pagsasalita nito. Hindi na ito yung babaeng dati niyang minamaliit. Ito ay isang taong hawak na ngayon ang sitwasyon. Sa isip ni Valerie, nagtatanong siya kung sino talaga siya. Yumuko siya at patagong nag-message. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Katrina Soriano. Pagkatapos ipadala ang message, tumingala siya, pilit na pinapanatili ang kalmadong mukha, pero sa loop ay nagsisimula na siyang mataranta. Tumagal ang meeting ng halos isang oras. Nang mahandangang umalis ang lahat, naiwang nakaupo si Katrina, tinitignan ang mga papeles. Binagalan ni Diego ang hakbang niya. Kailangan nating mag-usap, mahinang sabi niya. Hindi agad tumingala si Katrina. Kung tungkol sa trabaho, pwede ka mag-send ng email. Hindi tungkol sa trabaho, sagot niya. Tumigil si Katrina sa pagsusulat at tumingin sa kanya.
Nakatitigan sila. Maikling pause. Sabihin mo na, sabi niya. Huminga si Diego na parabang naghahanap ng tamang salita. Kat, ang tanging lumabas sa bibig niya. Naintindihan niya na nakamali siya. Agad sumingit si Katrina. Mr. Valderrama, lumamig ang boses niya. Walang kat dito. Natensa si Diego. Tumayo si Katrina at hinarap siya. Partners lang tayo. Pinamigay niya bawat salita ng malinaw. Tinitigan niya diretso si Diego. Huwag kang malilito. Ang masalitang ito ay pumasok na parang isang malamig na sampal. Wala nang balikan. Wala nang masabi pa si Diego. Nakatayo lang siya at pinanot kung paano siya talikuran at iwan ni Katrina. May umusbong na hindi komportableng pakiramdam sa dibdib niya. Hindi dahil tinanggihan siya, kundi dahil narealis niya, sa mundo nito ngayon, wala nang puwang para sa kanya. Sa hallway, naghihintay si Valerie. Nang makita si Diegong lumabas, mabilis siyang lumapit. Ayos ka lang ba? Nag-alalang tanong niya. Hindi sumagot si Diego. Saglit siyang tumingon sa kumpanya. Tiningnan ni Valerie si Katrina na palayo. Dumilim ang nga mata niya. May malinaw siyang premonition. Kung hindi siya gagawaing paraan, mawawala lahat sa kanya. Sa office niya, nakatayo si Katrina sa gilid ng glass window at pinakmamasdan ang siyudad. Pumasok si Elena at mahinang nagulat. Ma'am Katrina, lahat po ay ayon sa plano. Hindi lumingon si Katrina. Alam ko, ang boses niya ay mahina pero sigurado. Simula pa lang yan, unti-unting lumalamig ang tingin niya, nabaliktad na ang chessboard, at ngayon, siya na ang nangunguna sa laro. Kinaumagahan, ibang-iba na ang atmosfera sa kumpanya ni Diego Valderrama. Mas mabilis maglakad ang mga empleyado, at patago silang nag-usap, nababasa sa mamata nila ang kaba at tensyon. Huminto sa labas ang isang sasakyan na may asul na plaka. Bumaba mula rito ang tatlong lalaking nakasuit. Sa likuran nila ay may isang inspektor. Nalito ang babae sa reception at agad napatayo. Magandang araw. Sino po ang sadya niyo? Nakpakita ng ID ang nangunguna. Estrikto ang kanyang boses. Narito kami para sa isang inspeksyon patungkol sa bagong panahon residential complex. Nang marinig ito, biglang natigilan ang buong lobby. Mabilis na kumalat ang balita sa bawat floor. Sa kanyang opisina, kalalapak pa lang ni Diego ang kape nang bumukas ang pinto. Pumasok ang pinunong legal department. Mr. Valderrama, dumating ang mga financial auditors. Napatigil si Diego. Anong inspeksyon tungkol sa residential complex? May nga senyales daw pong financial fraud. Lumamig ang boses na mabogado. Biglang tumayo si Diego. Imposible. Matagal nang sarado ang dokumentasyon ng project na yan. Pero may bit-bit na silang order. Humina ang boses ng lalaki. Kuyom ang kamao ni Diego. Dalhin niyo sila sa conference room. Nasa third floor ang conference room. Isang mabigat na atmosfera ang bumalot sa buong silid. Nakaupo ang inspektor sa tapat. Binuksan niya ang folder. Kalmado ang kanyang boses pero may diin. Batay sa unang inspeksyon, may nakita kaming mga hindi malinaw na gastos sa proseso ang proyekto. Itinulak niya ang mga papeles kay Diego. Maari mo bang ipaliwanag ang mga gastusing ito? Binuksan ni Diego ang folder. Sa unang pahina pa lang ay napatigil na siya. Isang malaking bank transfer na walang sapat na ebidensya. Pangalawang pahina. Kontrata na may sobra-sobrang presyo. Pangatlong pahina. Listahan ng mga bayarin na may senyales ng duplication. Mabilis niyang inilipat-lipat ang mga pahina. Habang tumatagal, humihigpit ang hawak niya. Napaos ang kanyang boses. Hindi ko inaprubahan to. Tiningnan siya diretso ang inspektor. Pero ang pirma ninyo ay nandiyan. Tila naging yelo ang kwarto. Muling tiningnan ni Diego ang papeles. Oh, pirma niya yun. Imposibleng hindi. Pero wala siyang naalalang pinirmahan niya ito. Tahimik na nakaupo si Valerie sa tabi. Bahagyang namutla siya pero pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Malumanay ang boses niya. Marahil nagkaroon ng pagkakamali sa pag-ayos ng dokumentasyon. Iche-check ulit ng kumpanya namin. Tumango ang inspektor pero hindi siya nagpaubaya. Sisasa namin ang lahat ng kaukulang papeles. Kailangan makooperate ng kumpanya. Nakpos siya, bago idinagdag. At Mr. Valderrama, pansamantalang bawal kayong lumabas ng lungsod habang hinihintay ang opisyal na report. Ang masalitang ito ay tila matinding dagok. Hindi agad nag-react si Diego. Tumango lang siya, pero nag-iba na ang kanyang paningin. Natapos ang inspeksyon makalipas ang isang oras. Nang lumabas na ang lahat, nanatiling nakaupo si Diego. Tinitigan niya ang mga papeles. Ang bawat numero, pirma, malinaw ang lahat. Pero alam niyang may mali.
Bumukas ang pinto. Pumasok si Valerie. Diego, tawag niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Diego. Mula sa tingin nito, naramdaman ni Valerie na may nagiba. May alam ka ba tungkol dito? Tanong niya. Hindi malakas pero mabigat ang boses niya. Agad na umiling si Valerie. Ngayon ko lang din nalaman. Lumapit siya. Naging malambot ang boses niya. Baka nakamali lang talaga ang accounting. Papacheck ko sa kanila. Walang sinabi si Diego. Matagal siyang nakatingin sa babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, umusbong ang isang malinaw na pagdududa. Itong madokumentong ito, ikaw ang nag-ayos nito dati? Tanong niya uli. Bahagyang hinigpitan ni Valerie ang kamay niya pero kalmado pa rin. Tumulong lang ako mahanda. Ikaw ang gumawa ene final desisyon. Isang sagot na nagpapaiwas ene responsibilidad. Hindi na nagtanong si Diego. Tumalikot siya. Sabay sabi ng tahimik. Umalis ka. Nakatayo lang si Valerie sandali. Saka siya lumingon at umalis. Pagkasarang ang pinto, nag-iba ang kanyang nga mata. Walang ang kahinaan doon, kundi pawang kalkulasyon lang. Samantala, sa mansyon sa tapat, nakaupo si Katrina sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng mesa ay may katulat na folder, pero mas kumpleto at mas detalyado. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga pahina, nananatiling kalmado. Nakatayo si Elena at tahimik na nagsalita. Nagsimula na ang inspeksyon ng nga auditor. Tumango si Katrina. Ayon sa plano, bahagyang nag-alangan si Elena. Ipapadala ba natin ang makarakdagang ebidensya? Napatigil si Katrina. Ang daliri niya ay nasa pahinaeng dokumento. Maga-kopya iyon nege transaction record na direktang nakaugnay kay Valeria Ocampo malinaw at walang kaduda-duda. Pero hindi niya ipinadala iyon. Sinara niya ang folder. Hindi muna. Mahina ang boses niya. Hahayaan nating sila na mismo ang makbuwis ng kanilang makabaho. Tumayo siya at naktungo sa balkonaha. Nakatingin sa kumpanya ni Diego. Masyadong malayo ang lalaki para makita. Pero alam niyang kasalukuyan na itong hinihila sa puyo na siya mismong hindi naiintindihan. Tahimik na nagsalita si Katrina. Inisip mo na walang halaga ang panloloko mo. Umihip ang hangin. Lalong naging malamig ang mamata niya. Pwes, pagbayaran mo isa-isa. Nagsimula ng lumaro ang ikalawang chess game niya. Dahan-dahan, sigurado. At wala, atrasan. Gabi. Ang opisina ni Katrina Soriano. Ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatama sa ibabawng mesa. Masyadong tahimik kaya't maririnig ang mahihinang paglipat ng pahina. Nakaupo si Katrina sa harapan ng monitor ng komputer na nagpapakita ng mapanibagong detalye. Nakatayo si Elena sa tabi niya. Ang boses ay mahina. Ma'am Katrina, tapos na po ang investigasyon NG magatauhan ni Soriano. Hindi agad sumagot si Katrina. Binuksan niya ang unang file. Isang listahan ng mga transaction ang lumabas. Ang tatanggap, Valerie Ocampo. Hindi birong halaga iyon. Sumunod ang subcontract, ang supplier, isang bagong tatak na kumpanya, at ang legal representative ay patagong konektado kay Valerie. Nilipat ni Katrina ang isa pang pahina. Listahan ng mga duplicate na ma-payment. Ang iba sa kanila, sobra ang presyo. Iisang bagay lang ang nakuugnay sa lahat. Dumaan ang lahat kay Valerie. Nagsalita si Elena. Ay hindi lang siya nonggalam sa finance. Siya mismo ang lihim na nangasiwa sa mga subcontractors. Tumango si Katrina. At hindi alam ni Diego? Tanong niya. Ayon sa investigasyon, wala talaga itong alam. Sumandal si Katrina. Nakatutok ang paningin niya sa huling linya ng impormasyon. Mga personal transfer mula sa kumpanya papunta sa kanyang account. Ang kabuuang halaga sa loob ng 3 buwan. Sapat para mabigla ang sinuman, tahimik na nagsabi, sobrang gahaman, wala na itong emosyon, purong pagtukoy lang ng katotohanan. Tumingin si Elena. Paano mo planong harapin to? Hindi agad sumagot si Katrina. Sinara niya ang file, pinatunog ang daliri sa mesa. 1, 2. At tahimik niyang sinabi, ay send mo ang ilang bahagi nito kay Diego. Nagulat si Elena. Ilang bahagi lang? Sapat lang para makaroon siya ng pagdududa, sabi ni Katrina. Tinitigan niya ang patay ng screen, pero hindi sapat para maging pinal ang desisyon niya. Naintindihan ni Elena, hindi pa iyon ang katapusan kundi simula pa lang ng pagukay mula sa loob ng kumpanya hanggang kinaumagahan. Opisina ni Diego Valderrama. Nakaupo siya sa mesa, tinititigan ang folder ng inspeksyon na hindi pa rin niya naisara. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang email galing sa isang unknown address.
Walang panggalan ng sender. Subject lang, sa tingin ko, kailangan mo tong makita. Kumunot ang ni Diego. Binuksan niya ang email. May mga attachment ito. Kinlik niya ang unang file. Pagkalipas ng ilang segundo, nagbago ang mukha niya. Mabilis niyang nilipat ang ibang files. Bawat pahina ay nagpapakita ang isang piraso ang puzzle na unti-unting nakukumpleto. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao niya. Hindi maari, bulong niya. Ang pangalang palaging nakikita sa mga papeles. Valerie Ocampo. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Valerie. Ang boses niya ay mahina. Diego, inihanda ko na ang karagdagang papeles. Napatigil siya nang makita niya ang mukha niya. Hindi tulad ngang dati, hindi na punong tiwala, purong yelo na lang. Hindi nagsalita si Diego. Itinulak niya ang laptop papunta kay Valerie. Tingnan mo, lumapit si Valerie at yumuko. Isang tingin lang, napatigil siya. Pero napilitan siyang bawiin ang kalmado niya. Ano to? Pilit na normal niyang tanong. Tinitigan siya ni Diego sa mamata. Gusto ko rin sanang itanong yan sayo. Biglang uminit ang atmosfera sa opisina. Umiling si Valerie. Hindi ko maintindihan. Siguro may naninira lang sa kumpanya natin. Maninira sa kumpanya o sa akin? Tanong ni Diego. Lumamig lalo ang boses. At bakit lahat nito konektado sayo? Nanahimik si Valerie sa tanong na iyon. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala ka bang tiwala sa akin? Hinawakan niya ito ng mahigpit. Nandito na ko noong mahirap ang kumpanya. Hanggang ngayon, kung gusto kitang saktan, sana hindi ako nagpakahirap ng ganito. Mukhang toto at rasyonal. Kaya kung nangyari ito noong una, baka nakumbinsi si Diego. Pero sa ngayon, hindi siya sumagot. Binawi niya ang kamay niya. Mahina ang boses niya. Ire-recheck ko lahat. Isang maikling pangungusap, sapat para lumika ang hidwaan. Nakatayo lang si Valerie. Ang mata niya ay nagiging malamig. Naramdaman niyang unti-unting sumasabog ang lahat. Habang sa hallway, naksitsismisan na ang mga empleyado. Sa tingin ko, matindi ang problema natin sa pananalapi. Habang pilit nilang itinatago, malinaw itong kumakalat at lalong nagpabigat sa sitwasyon. At sa tapat ng bahay, nakatayo si Katrina sa bintana, umiinom kape. Nakvibrat ang telepono niya. Natanggap niya na. Di na niya kailangang tanungin. Ibinaba ni Katrina ang telepono niya. Wala siyang kahit anong emosyon nang tumingin siya sa kumpanya ni Diego. Isang obserbasyon lang. Tahimik na nagsalita. Nagsisimula na. Isa-isa nang bumabagsak ang maskara at sa oras na ito, hindi lang isa ang mabibiktima. Nang maghapon, sa kumpanya ni Diego, masikip ang atmosfera sa conference room. Andun ang lahat ng manager ng iba't ibang departments. Sa ibabaw ng mesa ay may malaking patong ng ininspeksyong papeles at bagong print na dokumento. Wala nang nakukwentuhan. Wala nang nausap. Nakatayo si Diego sa dulong mesa. Ang mamata niya, na minsan kalmado, ay puno ng tensyon. Ngayong araw, gusto kong malinawan ng isa lang, sabi niya. Sinong magpapaliwanag na makastusin na to? Lahat ay nakatinginan. Walang ni isang makapagsalita. Nakaupo si Valerie sa pwesto niya sa kanan. Mukha lang siyang kalmado, pero mahigpit ang hawak niya sa kanyang hita. Tumingin si Diego sa kanya. Valerie. Tinawak lang niya ang pangalan nito, pero napilitan ang lahat na lumingon. Nag-angat ng tingin si Valerie. Mahina ang boses niya. Diego, tinitingnan ko pa ang accounting department natin. Baka may pagkakamali nga sila. Mabilis na umapela ang manager. Mr. Valderrama, ang departamento namin ay laging tumutukma sa aprobadong dokumento. Bago pa siya matapos, tinanong siya ni Diego. Sinong nagpapasa ng nga papeles na ito sayo? Nanahimik ang lalaki. Unti-unting lumipat ang paningin papunta kay Valerie. Halata na nang walang kahit anong salita. Kumuha ang malalim na buntong hininga si Valerie at tumayo. Hindi ko itatanggi. Natumulong ako sa mga papeles na ito, sabi niya. Pilit ang kanyang kalmadong tono. Pero, sinunod ko lang naman ang nautos. Utos nino? Mabilis na tanong ni Diego. Natigilan ang lahat. Tiningnan siya diretso sa mata ni Valerie. 1, 2 segundo. Saka siya yumuko. Gusto ko lang tulungan ang kumpanya. Mahinang simula niya, na sinusundan ng garalgal ng kanyang boses. May humingi sa akin na palitan ang mga data, kundi makakaproblema ang kumpanya. Pinunasan niya ang mga luha. Ginawa ko lang iyon para maprotektahan ka. Ito ang isang bagay na nagpakalma kay Diego. Habang nagsisimulang lumambot ang kaluban niya, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina Soriano. Ang damit niya ay simpleng light suit.
diretso ang lakad niya. Hindi na niya kailangan magsalita. Ang presensya pa lang niya ay bumago na enerhe atmosfera sa kwarto. Tumadyo ang ilan sa mga naroon. Ma'am Katrina. Bahagyang tumango si Katrina at tumingin sa paligid. Dumating ba ako sa tamang oras? Tanong niyang walang emosyon. Walang sumagot. Lumapit siya at nilapak ang isang folder. Kung tungkol sa mga isyu sa pananalapi ang pinag-usapan ninyo, tingin ko, kailangan niyo ring tingnan ito. Tiningnan siya ni Diego. Nanigas ang paningin niya. Internal matter ito, mading sabi niya. Tiningnan siya ni Katrina. Kalmado ngunit malinaw ang boses. Pero makakaapekto ito sa proyekto na pananagutan ko. Sapat na para ma-justify ang presensya niya. Walang sino mang makatanggi. Binuksan niya ang folder. Kopya ito ng mga transactions ng huling 3 buwan, sabi niya. Inisa-isa niya. Nga bang details ng nakatanggap, pangalan ng subcontractors. Lahat ng binanggit niya yan nakaugnay kay Valerie. Nanahimik ang buong conference hall. Hindi, bulong ni Valerie. Hindi totoo yan. Hindi siya pinansin ni Katrina, nilipat niya lang ang papel kay Diego. Ito ang sobrang pamasahe sa mga kontrata, at ito ang ibinigay sa personal niyang account. Nawalan ng lusot si Valerie. Lumayo siyang isa. Hindi ko ginawa yan. Umiling siya, pero walang kakampi. Tiningnan ni Diego ang papel tapos lumingon sa kanya. Madilim ang paningin niya. May sasabihin ka pa? Mahina ngunit malamig na tanong ni Diego. Napagtanto ni Valerie, na walang kwentang pag-arte niya. Nagbago ang mata niya. Walang kahinaan. Purong lamig na lang. Pag-amin niya. Ginawa ko yan. Napabuntong hininga ang buong hall. Pero paano ko magagawa yan kung hindi mo pinirmahan? Panunumbat ni Valerie. Akala mo inosente ka? Nagbulag-bulagan ka o hindi mo lang alam? Ang masalita niya ay parang matalim na espada na humiwa kay Diego. Nanatiling tahimik si Katrina. Tila batit niya na lahat. Naiwan si Diegong lito. Na-realize niyang inilaglag siya nga babaeng higit niyang pinakatiwalaan. Malinaw na panloloko at panlilin lang. Sa loob ng kwarto. Umalingaw-ngaw ang pinal na katahimikan. Kinaumagahan sa kumpanya ni Diego Valderrama. Mabigat ang atmosfera. Ang nangyari kahapon ay kumalat na sa buong industriya. Hindi na kailangan ng press. Ang mga chismis pa lang sa business circle ay sapat na para masira ang reputasyon niya. Isang manager ang humanggos papasok sa conference room. Mr. Valderrama, kaka-cancel lang ng contract ng partner natin. Hindi pa nakakareact si Diego. Ang Alpha Trust, umalis na rin. Matigas ang mukha ni Diego. Mahigpit ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Dahilan? Gusto raw muna nila ay review ang integridad at finances natin. Napatawang pait si Diego. Integridad, bulong niyang napapaos. Wala pang isang gabi. Ang tinatak niya ngang ilang taon ay unti-unting nadurok. Bumukas ang pinto, pumasok si Valerie Ocampo. Walang ayos ang buhok, pero nanatili siyang matalas ang tingin. Nakatingin siya diretso kay Diego. Diego, hindi na lambing ang maririnig. Bakit ka nandito? Kailangan nating magkaintindihan. Kapag hinayaan mo akong mawala sa kumpanya, ipagkakalat ko ang mga kopya ng kontrata at hihilahin kita pababa. Wala man lang kaba sa mga boses niya, pero nakapagbigay siya ng kakaibang takot. Umalis ang iba pa. Walang sino mang gustong masama doon. Tiningnan ni Diego ang dokumento, ngunit di binuksan. Pinakbabantaan mo ba ko? Tumingin si Valerie sa kanya ng malamig. Pinoprotektahan ko lang sarili ko. Sa tingin mo makakalusot ka, kapag lumabas yan lahat. Ito na ang huling sampal kay Diego. Umalis ka na. Ayoko na kitang makita. Nag-ikting ang bagang ni Diego. Natawa lang ng pait si Valerie. Fine. Aalis ako. Pero isipin mo. Sa tingin mo, tapos na ba? Tuluyan siyang umalis. Dumating ang hapon. Hindi matapos-tapos ang tawag kay Diego. Pagkasagot niya sa isa, Mr. Valderrama, nagdedesisyon na po kami na itigil na ang kooperasyon. Wala pang ilang sandali. Isusunod pa ang iba. Lahat sinasabing iwas disgrasya ang dahilan. Ang opisina ay parang libingan. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya. Lahat nasira mula sa loob. Sa kabilang banda, nakatingin si Katrina sa mansiyon niya sa tapat. Wala na ang lungkot, ni wala siyang kaba. Tanging kapayapaan na lamang. Sabi ni Elena, Ma'am Katrina, nakalabas na po ang lahat ng partners sa kumpanya ni Diego. Alam ko, ang boses niya ay walang kasamang duda. Ito pa lang ang simula. Dahil unti-unti, naubusan ng sasandalan ang tao mula sa kabilang bahay. 3 linggo matapos ang nangyari, ang hotel ng Peninsula Manila ay naging lugar para sa malaking real estate function.
Nagtipon ang lahat ng big bosses at investors, punong press at media. Bagong panahong project, ang malaking titulo. Unang lumabas ng itim na kotse si Alejandro Montemayor. At saka binuksan ni Katrina Soriano ang kabilang pinto ng kotse at lumabas. Elegante, simpleng ganda. Napag-usapan ng lahat. Siya ba yung sa meeting room nun? Nagsimulang kumuhang litrato ang press. Ngayong gabi, ikaw ang sentro ng atensyon, sabi ni Alejandro. Handa na ako, sagot ni Katrina. Naglakat sila sa gitna. Wala na sa lilim kundi handaeng hawakan ang sarili niyang posisyon. Kinabukasan, lumabas na ang balita. Mr. Alejandro Montemayor kasama ang kinatawang si Katrina. Habang sa opisina, nakaupo si Diego sa harapan ng balita na yon. Hinawakan niyang mahigpit ang cellphone, halos mabali ito sa kamay niya. Lumingon-lingon siya at narinig ang usap-usapan. Napakagaling naman ni Ma'am Katrina. Panalo. Ang sigaw niya na lang, bumalik kayo sa trabaho. Napunong katahimikan. Samantala nagsasalita si Alejandro, isusunod kong tatawagin ang CEO natin at investor representative, si Ma'am Katrina Soriano. Nagpalakpakan ang lahat, ang tingin niya, kalmado, matatag, at determinadong humawak sa mga proyekto. Nang tanungin ng media, ano pong relasyon niyo ni Ma'am Katrina? Sumagot si Alejandro, partner, at mapakakatiwalaan ko. Wala nang idinagdag si Katrina, malinaw at kalmado. Sa gabi, Forbes Park, nakatingin si Diego sa tapat ng bahay nila. Naalala niya ang araw na nangyari at paanong wala na ang nakaraan, kasama si Katrina. Nagtataka kung hanggang kailan, tahimik siyang nanatiling nangungulila. Si Katrina, unti-unting humihinga ng masaya, nakikita ng may hinaharap at kasamang maaasahan. Sa Forbes Park ang gabing iyon, lumabas si Katrina sa kanyang bahay at napansin si Diego na nakatayo sa di kalayuan. Anong kailangan mo? Sabi niya. Kailangan ko lang. Nang usap, utal na sabi niya. Pwede namang dito, sagot ni Katrina. Gusto ko lang huminging sorry. Sa lahat, sabi ni Diego, naghihintayng patawat na sana. Dahil ba di ako napunta sayo o dahil nalugi ka? Malamig ang tanong niya. Napatigil si Diego, lalo na nung ipinamukha ni Katrina. Hindi. Kasi nakamali ako. Di man niya may tama pero ayun na. Hindi na kailangan magpaliwanag, walang pagkabitin ang boses niya. Wala nang kahit na ano, walang luha. Pwede ba natin ibalik? Hindi, simpleng sagot niya, malinaw at tapat. Nakatayo doon si Diego nang napag-isip-isip niya ang nawala sa kanya. Sa huli, lumingon si Katrina at umalis. Bumalik si Diego at napakmasdan kung paanong lahat ay nasa likod na lamang niya. Kinagabihan, umupo si Katrina. Hawak niya ang dokumento. Pwedeng pabagsakin sa kulungan si Diego at Valerie. Pero hindi niya ibinukas ang record. Naramdaman na niyang tama na ito. Lumapit si Elena na maitsa. Walang salita. Inabot. Sabi ni Elena, minsan, ang pagpapalaya ang siyang pinakatamang gawin. Dumating si Alejandro, at tiningnan siya, anong pasya? Sabi nito. Sabi ni Katrina, hindi ko na kailangan ng higanti. Tumango si Alejandro, kung gayo, imaksimula na tayo NG bago. Wala nang bakas, unti-unting nakangiti si Katrina. Panalo hindi para sa iba kundi para sa sarili. Isang buwan matapos ang insidente, sinimulan ang restructuring ng kumpanya ni Diego, ngunit ang toto ay nasira na ng tuluyan ang lahat. Tumawag ang bangko. Kailangan na naming bawiin ang nasangla ninyong ari-arian. Iyon na iyon. Isang maliit na apartment na lang ang upahan nila sa liblib. Sabi ni Doña Nena, paano ito? Walang masagot si Diego kundi ang katahimikan ng pagkasira. Sa wakas, sa bagong press, nakita ni Diego si Katrina bilang representative kasama ni Alejandro. Tahimik na naintindihan niya, nawala na siya ng lubos. Wala na. At habang si Katrina, kinumpirma ng Lolo Miguel bilang CEO, tinanggap niya ng masaya. Kasama ni Alejandro Montemayor, wala nang kahit na ano pa kundi ang pagpili para sa sarili. Sabi ng marami, nakakatakot ang mawalan ng ari-arian o pera. Pero ang totoong nakakatakot ay ang mawala ang taong handang ibigay ang lahat para sa iyo at matutunan mong mabuhay ng mag-isa na walang naiwang nagmamahal. Kaya kung meron pang magbibigay at nariyan para sa inyo, huwag niyo nang palampasin pa, pahalagahan iyon. At dito nagtatapos ang kwento, ang isang babaang nagtagumpay gamit ang sarili niyang lakas. Kung natouch ka sa kwento, ay comment, mag-subscribe at suportahan ang 3S Audio Story Channel. Maraming salamat.